mga prutas na kayang ng elepante. Ngunit ang babae ay araw-araw na kinakain ito bilang pagkain. Hindi lang iyon. Pati na rin pinipilit na pakainin ang kanyang 4 na mga anak na lalaki. Akala ng buong nayon siya ay baliw. Ngunit hindi nila alam na ang mga anak ay lahat ay ligtas. Dahil sa isang aksidente. Si Suyu ay lumipat mula sa katapusan ng mundo patungo sa katawan ng isang magsasaka. Siya ay isang dalaga pa lamang. Ngunit bigla siyang naging stepmother ng 4 na bata. At ang kanilang tahanan ay labis na kapos sa yaman. Ang ama ng mga bata ay walang ginawa kundi magpakabisi. Habang siya ay nag-aaksaya ng oras sa pag-inom at kasiyahan. Ibinenta ang lahat ng magagandang lupa para sa pagkain at inumin. Buti na lang at natuklasan ito ng ilang mga kapatid. At sa ilalim ng pamimilit, naiwan ang 2 ektaryang lupa sa malayo. Ayaw nang maranasan ni Suyu ang pakiramdam ng mamatay sa gutom sa katapusan ng mundo. Kumuha siya ng pala at umalis. Ngunit pagdating niya sa kanlurang bahagi ng nayon, narinig niya ang mahinang tawag ng isang batang babae mula sa likuran. Inay! Huminto si Suyu at lumingon. Nakita niya ang 2 batang 4 na taong gulang na nakbarefoot, na may dalang balde ng tubig at naglalakad na may pangangalumbaba patungo sa kanya. Ito ang pinakamaliit na kambal na lalaki at babae sa Liu family. Bakit kayo sumama? Ako at si Kuya San ay pumunta para maghatid ng tubig kay inay. Kung hindi uminom ng tubig, hindi makakagalaw, masakit ang tiyan. Hindi iyon si inay natin. Sabi ni Kuya, huwag siyang tawaging inay. Pero, gusto ko si inay. Medyo nawawala ng pag-asa si Suyu. Pero hindi rin malisisan lang. Ngayon, siya lang ang kanilang amang pangpangalawa, hindi talaga siya ang tunay na ina. At 2 araw pa lang siyang nasa Liu family. Normal lang na may pagtutol ang mga bata sa kanya. Bigyan mo ako ng tubig. Umalis na kayo, masyadong malayo ang biyahe. Sumang-ayon si Sinyang at tumango ng maayos. Tumingin si San lang kay Suyu bago niya inabot ang sisidla ng tubig sa kanya. Bumalik ka na. Hinawakan ni San lang ang kamay ng kanyang kapatid na babae at naglakad na. Ngunit tumakas si Sinyang mula sa kanyang kuya at tumakbo papunta kay Suyu. Inay! Hindi ka ba tatakbo? Tumingala ang batang babae sa kanya. Sa kanyang malinis na mga mata ay puno ng pagnanasa para sa pagmamahal ng ina. Sinabi ng nakatatandang kapatid at ng pangalawang kapatid. Natiyak na aalis ang stepmother kapag nakita niyang napakahirap ng kanilang tahanan. Ngunit ayaw niyang umalis ang kanyang ina. Nawala ang kanyang tunay na ina matapos siyang ipanganak kasama ang kanyang kapatid. Mula pagkabata, wala silang ina. Kaya't labis silang humahanga sa mga batang may mga ina. Paano makakatagal si Suyu sa ganitong nag-aalab at purong tingin? Kneel down siya at hinaplos ang kanyang maliit na ulo. Mabait si Sinyang. Maghintay ka sa bahay. Nakikinig si Sinyang. Maghintay ka sa bahay, inang. Sinusundan ang 2 bata pabalik sa nayon. Muling kinuha ni Suyu ang pala at inakbayan ang balde ng tubig at nagpatuloy. Naglakad pataas sa tabi ng ilog hanggang sa isang bibig ng lambak. Lumiko at pumasok sa bundok. Matapos ang maraming taon ng pagliligtas sa katapusan ng mundo. Ang paghahanap ng pagkain ay naging instinct ni Suyu. Para sa kanya, ang kagubatan sa harap niya ay isang likas na imbakan ng pagkain. Sa taglagas, ang mga hayop ay pinakamataba upang magpahaba ng taglamig. At saka sa bundok na ito, hindi siya kailangang mag-alala sa biglaang pag-atake ng mga mutant na hayop, o kaya isang mga patay na naglalakad na biglang lalabas. Pero sobra ang pag-aasikaso ni Suyu sa kanyang kasalukuyang katawan. Saka pa lang kami pumasok sa bundok, nakalakad na ng 10 minuto. Nagsimula nang manginig ang mga binti. Agad siyang naghanap ng malaking puno para sandalan. Uminom ng kaunti para makabawi ng lakas. Tumingin siya sa mga tuyong dahon sa sanga. Gusto na niyang bunutin at kainin ang mga ito. Kung magpapatuloy ito, magugutom siya at mawawala ng katinuan. Kailangan niyang makahanap ng makakain agad. May narinig na mahinang ingay sa tabi ng tainga. Agad siyang kumuha ng pala at sumunod. Ngunit mas mabilis tumakbo ang kabilang tao. Tanging nakatitig na lamang si Suyu. Habang ang makapal na ligaw na manok ay lumipad mula sa kanyang paanan. Naiwan ang isang makulay na balahibo ng manok. Muli niyang sinumpa si Liu Zhai sa kanyang isipan. Kung hindi dahil sa asawang ito naubos ang yaman ng bahay. Walang natirang butil ng bigas. Ngayon, nagugutom siya na kahit isang ligaw na manok ay hindi mahuli. Nang maisip ito, mahirap na para sa isang matanda. Paano pa kaya ang 4 na bata sa bahay? Naalala ang mapaghintay na tingin ni Xiang. Bigla siyang nagkaroon ng lakas. Binitiwan ang balahibo ng manok at patuloy na tumakbo pasulong. Walang hindi natatapos na daan para sa tao. Hindi niya nahabol ang mga ibon, pero natagpuan niya ang isang malaking grupo ng mga gabi. Kapag nahawakan ang likido ng gabi, nagiging makati ang buong katawan. Hindi alam ng mga taga-baryo dito kung paano ito iproseso at iniisip nilang nakakalason ito. Maliban na lang kung tagtuyot na talagang matindi. Walang sinuman ang maghukay nito para kainin. Kumuha si Suyu ng pala at naghukay ng kaunti. Ito ay isang masarap na uri ng gabi na maraming buto. Natuwa siya sa kanyang puso at nagpatuloy sa paghukay. Isang hininga, nakahukay siya ng mahigit 20 kilo.
Diretso siyang kumuha ng panggatong at naghukay ng butas para magluto ng gabi. Walang pangsindi, diretsong nagdrill ng kahoy para makakuha ng apoy. Mabilis na nag-umpisa ang usok mula sa malaking alitan. Nagsimulang umusok ang mga tuyong sanga. Nakita ni Suyu ang tamang pagkakataon at humihip siya. Napasiklab ang mga tuyong sanga sa isang hininga. Takot na magdulot ng sunog. Naghukay ng bilog na fire trench at maingat na nagbantay. Nag-iinit ng gabi sa tabi ng apoy. Mabilis na umabot ang amoy ng pagkain. Si Suyu ay nilunok ang kanyang laway at naghintay hanggang sa maluto ang gabi. Hindi na makapaghintay, kinuha ito at kumain. Malambot at may kaunting tamis ang lasa. Kumain siya ng 5 o 6 na piraso. Ang nasusunog na tiyan ay medyo humupa na. Dalhin ang natitirang 4 para sa mga bata. Maghukay at patayin ang apoy. Kumuha ng pala at ipagpatuloy ang paghukay ng gabi. Matapos mapuno ang tiyan, ang lakas ay bumalik ng 7 bahagi. Nahihirapan siyang maramdaman na unti-unting bumabalik ang kanyang kapangyarihan. Ang mga nahukay na gabi ay inayos sa isang maliit na bunton. Tinatayang may 50 hanggang 60 libra. Naghahanap ng ilang mga baging sa paligid. Gumawa ng simpleng pansamantalang net para ilagay ang lahat ng gabi. Dito na ako bumaba at naglakad pa uwi. Sa daan pa uwi, nakasalubong ko ang mga taga-baryo na nagtatrabaho sa bukirin. Talagang kawawa ang bagong dating na si Yunyang. Isang magandang dalaga na napilitang mag-asawa kay Liu Laosan. Nangangailangan ng pagkain mula sa mga nakakalaso na bagay. Sobrang malupit. Hindi na inisip ni Suyu ang mga tingin ng simpatya o panghahamak. Gusto lang niyang makauwi kaagad. Para tingnan kung ano na ang nangyari sa 4 na stepson. Kahit na walang nag-aalaga sa kanila, nabuhay pa rin sila hanggang ngayon. Ngunit hindi pa rin kampante si Suyu. Kahit sa gitna ng apokalips, hindi pa siya nakakakita ng ganitong payat na bata. Hinawakan ng 4 na taro sa kanyang dibdib na may natitirang init. Pinarami ang bilis papunta sa tahanan ng pamilya Liu. Akala niya ay makakalayo na siya sa bahay. Pero mula sa malayo, narinig na niya ang galit na mura at ang takot na iyak ng mga bata. Umingiti si Suyu ng seryoso. Nakakita siya ng isang grupo ng tao na nakapaligid sa kanilang pintuan. Si Liu Zai, na matagal nang nawala, ay pinapalibutan ng ilang mga lalaking mangingisda na tumatakbo habang nakayuko ang ulo. Sila Liu Dalang at Liu Erlang ay pumunta sa harap ni Liu Zai. Nais nilang pigilan ang mga mabagsik na lalaking mangingisda. Hindi lamang na hindi pinigilan ng ama ang 2 bata, kundi sa halip ay mabilis na nagtago sa likod ng kanyang anak. At sumuporta sa kanila. Dala. Sugod ka. Ngunit ito ay parang pagsalong sa bato gamit ang itlog. Ang 2 mahihinang batang lalaki ay itinulak. At malakas na nahulog sa lupa. Nakatayo ang kambal sa pintuan ng bahay at umiiyak ng malakas. Huwag mong saktan ang kuya ko. Ming Ming Ming. Huwag mong saktan ang kuya ko. Natural lang na magbayad ng utang. Kung hindi ka magbabayad, babasagin ko ang bahay niyo ngayon. Tumakbo si Liu Zai nang mas mabilis pa sa kuneho. Kahit na magulo ang suot, mukhang nahihirapan siya. Ngunit ang mga kilay na parang espada at mga mata na tila bituin ay nagpapakita ng kanyang malaya at walang pakialam na ugali. Ang ilang mga kababaihan sa nayon ay agad na nagtakbuhan. Takot na baka mapansin ang kanilang mabilis na tibok ng puso. Nakita ni Liu Zi na hindi na siya makakapagtago at hindi na makatakbo. Nakita niyang papalapit na ang isang panggugupit na panggupit. Tigil! Sumigaw si Suyu. Ang kanyang mahihinang kamay ay mahigpit na humawak sa hawakan ng kutsilyo. Dem Erbo nagulat na nagulat. Saan nanggaling ang isang babae sa nayon na may lakas na sumalubong sa kanyang espada? Si Ihyui ay gumamit ng tusong paraan. Kasama ang tao at espada ay pinakawalan niya ng sabay. Sino ka? Hinahanap namin si Lulo Des para sa utang. Anong pakialam mo? Lucy ay napatingin ng malinaw sa taong nasa harap niya. Biglang lumiwanag ang mata niya. Agad na nagtago sa likod ni Suyu. Ginoo, tulungan niyo ako. Napaatras si Liu Zai. Nagulat din ang mga naghabol sa utang na sina Lin Erbao at iba pa. Tumingin sa si Liu Da Erlang na nakahandusay sa lupa at walang tumulong. At sa 2 kambal na nag-iiyakan ng malakas. Nabuo sa puso ni Suyu ang isang di maipaliwanag na galit. Tumingin ka nga, si Liu Zi ay walang bahid na malnutrisyon. Sa halip, matipuno ang katawan niya. Biglang naisip ko. Maganda na lang na naresolba na siya ng mga nangungutang. Kaya sa lahat ng nakatingin na nagulat, pinatalsik ni Suyu si Liu Zai gamit ang isang sipa. May dahilan ng utang, may may-ari ang utang. Sino mang may utang, hanapin niyo lang kung sino ang may utang. Matagal nang hinabol si Liu Zai, pero tinadyakan siya ng kanyang asawa. Bagamat hindi alam ni Lin Erbao kung ano ang balak ng babaeng ito. Hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Agad niyang pinigilan si Liu Zi na naguguluhan. Tinali ang mga kamay at paa niya para hindi makatakas. Ito ang inyong nagpapautang. Ayos lang. Asawa, ano bang ginagawa mo? Ako ang iyong asawa. Kagagaling lang natin sa harap ng opisina, pinakasalan tayo mismo ng nakatatanda. Suyu! Alan! Tumahimik ka. Anong klaseng kabastusan?
parang pumuputol ng baboy. Dalhin niyo na ang mga tao. Huwag basta-basta itapon. At huwag mo akong saktan. Nakita mo na ang sitwasyon sa bahay namin, hindi ko siya kayang alagaan. Kaya pakiusap, ayusin mo na lang ito. Nagbibiro ka ba? Kapatid, seryoso ako. Tandaan mong kailangang ayusin ito. Ikaw, talagang gusto mong ipalit ang buhay ni Liu Laosan para sa utang. Yayu, umiling siya at hindi na muling tiningnan siya. Inangat niya si Liu Daerlang na nahulog sa lupa. Sinuri ang sugat ng bata. Dito ang bahay ko. Kahit na kami ay isang ulilang ina at anak lang. Pero si Liu, hindi rin basta-basta natitinag. Ngayon, ipinasa mo na kayong si Liu Zai. Kung muling magdulot ng gulo sa harap ng bahay ko at masaktan ang pamilya ko, gagawin ko ang lahat para dalhin siya sa harap ng hari. Nabatid ni Lin Erbao na hindi dapat maliitin ang babaeng ito. Nagsimula siyang mag-isip na umatras. Si Liu Dalang at ang isa pa ay sobrang gutom kaya nang hihina. Nadapa sila at nahirapan bumangon dahil sa pagkahilo. Maliban sa ilang gasgas sa braso, wala namang malubhang problema. Huminga ng maluwag si Suyu. Hinila ang mga kambal na umiiyak at puno ng sipon papunta sa kanya. Kahit na ang babaeng ito ay 3 araw pa lang sa kanilang bahay. Ngunit sa mga sandaling ito, napansin ng 4 na bata, na tila mayroon silang maaasahang tao. Inay, natatakot si Xiang. Walang takot habang nandyan si Inay. Talagang dadalhin na natin ang tao. Dalhin niyo na. Hindi ako pipigil. Biglang nawala ang lahat ng tao. Naalala ni Lin Erbao yung sandaling binuksan ni Suyu kanina. Medyo natakot pa rin siya. Ayaw din niyang mapaalis ang reputasyon na nananakit ng babae at bata. CJ, magkakasama na lang kayong mag-asawa dito at magpapanggap na magkaibigan. Gusto kong malaman kung sino talaga ang umiiyak. Ganito lang dinala si Liu Zai. Pero ilang hakbang lang, babalikan niya ang ekspresyon ni Suyu. At napansin niyang hindi apektado si Suyu. Sabi nga, isang gabi na mag-asawa, 100 gabi ng pasasalamat. Bakit parang wala ng pagmamahalan ang mag-asawa na ito? Walang isa man sa 4 na anak ni Liu ang pumunta para pigilan sila. Gusto mo lang takutin ang tatay ko. Hindi naman talaga gusto na dalhin siya ng mga Lin Erbao, di ba? Hindi. Seryoso ako. Nagtinginan ang magkakapatid na Liu. At pagkatapos ay narinig ang isang kapatid na sumigaw ng tatay. Na parang baliw na tumakbo papunta roon. Sayang, masyado siyang mahina. Pagkatapos ng ilang hakbang, nahirapan na siyang tumakbo at nahilo. Hindi nagtagal ay bumalik silang lahat na parang mga uod. Tumingin sa abala ni Suyu na parang nag-aalangan. Pagkatapos ay dumating ang mga ama't anak na sina Liu na nagmamadaling bumalik mula sa bukirin. Hindi nakita si Liu Zai. Nakita lamang ang 4 na magkakapatid na sina Dalang na nanginginig sa likod bahay. Nagkaroon ng masamang kutob si Liu. Nasaan ang ama mo, Dalang? Tumingin si Dalang sa kanyang lolo at mga tiyuhin. At tumingin din sa loob sa Suyu. Hindi alam kung paano magsimula. Nakita na ang 4 na magkakapatid ay tahimik na nakatingin sa loob. Isang sinalubong na kamay ni Lauhan, lumapit ang mga lalaki sa pintuan. Ang bahay na tinitirhan ni Liu Zi ay isang kubo na walang pader. Mayroon lamang itong 2 maliit na silid. Ang kusina ay purong open air. Isang kusina na gawa sa bato. May isang kawali sa ibabaw, isang walang laman na palanggana sa tabi. Wala pang bakod o bakuran. Si Liu Lauhan at ang kanyang anak na lalaki, hindi pa nakalalakad ng malayo, ay nasa harap ni Suyu. Ang pangatlo ay bagong dinala ang kanyang asawa, niyayang nakilala ni Liu Lauhan minsan. Noong 3 araw na ang nakalipas. Si Liu Zai, na walang pakundangang tao, ay nanatili sa lumang bahay. Sinasabing pupunta siya sa bayan upang kunin ang kanyang asawa, humiram ng 10 kwento ng pera. Ginamit niya ang pera para rentahan ang karwahe ng kabayo ni Wang Kaishu sa kabila. Dinala niya ito sa bayan para kunin ang tao. Hindi nakalimot si Liu Zai na may ama pa siya sa bahay. Sa kabutihang loob, dinala niya ang bagong asawa sa lumang bahay. Matibay na nagbigay ng paggalang kay Lolo Liu. Si Wen Yang ay tumakas sa kaguluhan. Walang kahit anong dala. Nasuot ang luma niyang damit na ibinigay ng iba, payat na payat siya. Tatay, kuya, ikalawang kuya, munting tiyo. Nasaan na ang gunggong na sila usan? Ang mga kapatid na Liu ay nakangiti sa kanya bilang paggalang. Kahit may 1 sentimo, kailangan pa rin itong gamitin para bumili ng kalahating platitong money. Ano ang ibabayad sa utang? Kung walang pera, buhay na lang ang ipambabayad. Kung gusto niyong iligtas siya, okay lang. Kayo na ang magdala ng pera para iligtas siya. Wala akong kahit 1 sentimo. Huwag kang magpakatigas. Kung may kailangan, pumunta ka sa lumang bahay at mag-usap tayong lahat. Akala ni Liu Laohan na alam niya ang ibig sabihin niya. Baka pumunta siya para humiram ng pera para iligtas si Liu Zai. Dito siya medyo nakaramdam ng kapanatagan. Malalim ang galit ng 3 kapatid na Liu kay Liu Zai. Tumingin si Suyu at sumang-ayon. Agad nilang pinapunta si Lolo Liu pa uwi na kumain. Tumingin si Lolo Liu sa harap niya, nagsimula siyang huminga ng malalim.
Pinapalayas niya ang mga anak niya. Inilalakad ni Suyu ang mga ito palayo. Tumingin siyang pabalik sa apat na magkakapatid. Gutom ba kayo? Sila ay tapat na tumango. Gutom na rin siya. Kinuha ang apat na mainit na gabi mula sa bulsa ng damit. Kumain muna ng kaunti para mapuno ang tiyan. Tiningnan muli ni Suyu ang lumang bahay na ito. Sa loob ng dalawang silid, mayroong lamang kama na gawa sa kahoy. Isang kutson na hindi matukoy ang kulay. Huwag nang banggitin ang pagtatago ng pera. Kahit na ang daga, wala nang matataguan. Pero may kalan at isang kawali na bakal pa rin. Walang laman ang timba ng tubig. Walang maayos na makain, kaya't patuloy na nag-iihaw ng gabi. Mabilis na nagliyab ng apoy si Suyu. Nakatayo sa likod niya ang apat na magkakapatid. Tinutukso ang kanilang mga sarili sa mabangong gabi sa kanilang mga kamay, pinipigil ang pagdura. Sa harap ng pagkain. Matagal nang nalimutan ang tungkol sa kanilang walang kwentang ama na dinala ng mga nanghuthot. Inilapit ni Nalang at Sinyang ang gabi sa kanilang ilong upang amuyin. Ninakaw ang labi at tumingin sa dalawang kuya. Nakita ni Dalang na inilibing ni Suyu ang itim na bukol sa apoy. Naghintay na maluto at kinuha ito upang balatan. Ipinapasok ang bagay sa bibig. Dahil dito, tumango siya sa mga kapatid na hindi na makapaghintay. Nang kagatinisan lang ang isang piraso, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang sarap! Ito ay gabi. Sobrang bango na talaga. Biglang bumaba ang boses ni Suyu. Nang biglang kumain ng malakas ang magkakapatid na nakaupo. Nagbago ang mukha ni Erlang. Narinig niya sa mga tao sa baryo na mailason ang kamote at kapag kinain, magkakaroon ng kakaibang sakit. Na nagdudulot ng matinding pangangati sa buong katawan. Na pwedeng magdulot ng pagkabulag at kamatayan dahil sa pagkamot. Kagaya na nakita ni Suyu na maingat nilang binabantayan ang kanilang mga kilos. Dito na naiintindihan ang mga tanong ng mga batang ito. Mumiti siya ng bahagya at isinubo lahat ng kamote sa kamay niya. Ang katas mula sa hilaw na kamote ay nakakairita sa balat. Ihugas lang ito ng tubig para mawala. Wala nang ganitong problema kapag luto na ang kamote. Kumain kayo ng walang pag-aalala. Sabi niya niyon, muling inilubog ang hilaw na kamote sa abo at ipinatuloy ang pagluluto. Kinuha niya ang mga naunang nilutong kamote at inilagay sa tabi ng apoy. Nasaan ang timba? Pupunta ako para kumuha ng tubig. Ayusin natin ang kalinisan sa bahay. Hindi kayang tiisin ni Suyu ang maruming bahay na ito kahit isang gabi. Matapos kumain ng gabi ng mga taro si Dalang. Pumasok siya sa bahay at kumuha ng isang mabigat na kahoy na timba. Sinabihan niya si Erlang na bantayan ang bahay. At umalis na kasama si Suyu para kumuha ng tubig. Si Suyu ay may dalang balde na sumusunod sa panganay. Tahimik silang naglakad patungo sa nayon. May balon sa nayon. Malinis at matamis ang tubig sa balon, dito kumukuha ng tubig ang mga taga-nayon. Panahon na ng tanghalian ng mga taga-nayon, kaya't walang masyadong tao sa tabi ng balon. Sanay na sanay si Dalang na itali ang lubid sa hawakan ng balde. Ibinaba ito sa balon at inalog ng ilang beses. Nahulog ang balde sa tubig. Mabilis na napuno ng tubig ang balde. Mukhang nahihirapan ang bata. Walang pang-angat sa gilid ng balon. Isang hubad na balon lang. Lumapit si Suyu at kinuha ang lubid. Bahagyang nag-exert ng lakas at naitaas ang balde. Namangha si Dalang habang pinapanood siyang itaas ang mabigat na balde ng tubig. Sa kanyang walang emosyon na mukha, mailumilitaw na liwanag. Punuin ang dalawang tapayan na umaga ng inumin. Linisin ang isa pang kahoy na balde at itapon sa balon. Gayahin ang galaw ni Daro kanina at kumuha ng isang buong balde ng tubig. Si Suyu ay may dalang balde sa isang kamay at may yakap na tapayan sa kabilang kamay. Ang isa pa ay niyayakap ni Daro sa kanyang dibdib. Marahil ito ang unang pagkakataon na makabuhat siya ng ganitong kalaking dalang tubig pauwi. Umiti siya ng may inosenteng kasiyahan sa mukha ng matandang lalaki. Hindi pa sila nakalampas sa pintuan ng bahay. Anak! Mabagal naman. Si siyang nadapa pero muling bumangon. Hinahaplos ang mukha ng maruming maliit na kamay, nakangiti ng walang alam, hindi alam ang sakit. Ang mas matanda ay tumutulong, sabay magbuhat ng timba. Nakita ni Suyu na hindi siya nasaktan, nakahinga ng maluwag. Hindi niya pinayagan itong magbuhat. Binabaan siya, sinabihang huwag tumakbo, sumama na lang sa kanya ng dahan-dahan. Ang maliit na bata ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Tuwing makakalakad siya ng 2 hakbang, nag-aalala siya kung pagod na siya. Kailangan ni Suyu na patiently sagutin ang bawat tanong. Naubos na ni Erlang at Sanlang ang tubig sa balde. Ang 3 magkakapatid ay mahina ang lakas, karaniwang nagdadala ng balde para kumuha ng tubig. Matagal nang hindi nagagamit ang balde na ito. Nang ibuhos ni Suyu ang tubig sa balde, umabot lang ito sa 1 katlo. Kailangan pa niyang kumuha ng tubig ng 2 beses para mapuno ito. Sobrang dumi ng bahay. Langsan at lang, 2 kayong kumuha ng walis para maglinis. Ako at si Dalang ay magpapatuloy sa pagkuha ng tubig. Tama, magpakulo ka ng isang palanggana ng mainit na tubig para maligo tayong lahat. Ano naman ang gagawin sa lupa? Malapit nang matapos ang pagtatanim ng trigo ng ibang tao. Tayo, hindi pa nagsisimula sa pagtatanim. Para kay Dalang, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagtatanim. Maganda ang panahon nitong mga nakaraang araw. Kung mamimiss namin ang tamang panahon, hindi magiging maganda ang trigo. Alam ni Suyu na mahalaga ang pagtatanim.
Ngunit sa ngayon, wala kaming kahit anong butil na maitatanim. Hindi naman nagmamadali sa pagtatanim. Unahin muna nating linisin ang silid na pagtutulugan natin ngayong gabi. Pagkatapos ay kinuha niya ang kawali sa ibabaw ng kalan at pinuno ito ng tubig. Kinuha niya ang walang lamang balde at si Dalang at naglakad patungo sa nayon. Ang pang-apat na babae ay nakatitig pa rin kina Kuya Segundo at Kuya Tercero. Kinuha niya ang walis at nagsimulang magwalis ng bahay ng buong sigasig. Hindi maintindihan ni Liu Erlang ang iniisip ng stepmother niya. Bakit kailangang linisin ng todo? Kuya, kung hindi kami susunod, baka mapalo ba siya ng stepmother? Magkatinginan ang dalawang magkapatid. Naalala ko yung matapang na itsura ni Suyu nang isang kamay niyang tinanggap ang espada. Nanginig silang dalawa. Agad silang nagpakulo ng tubig, nagsipaghugas at nagsipunas ng mesa. Habang si Suyu ay nagbubuhos ng tubig sa malaking palanggana. Nang maubos ang tubig, nakalinis na ang sahig ng bahay ng magkapatid. Malinis din ang maliit na mesa sa pangunahing bahay na may bukol sa hita. Tanging ang mga gagaw na spider web sa mataas na bahagi ang hindi pa natatanggal dahil sa taas. Sinuri ni Suyu at kontento na siya sa kalinisan. Saktong kumulo na ang tubig sa kawali. Kinuha ang isang mabigat na lumang palanggana mula sa ilalim ng kama at naglagay ng mainit na tubig. Pinrino ang apat na bata ng maayos. May kaunting tubig pa sa tangke. Naglagay din si Suyu ng kaunting mainit na tubig sa loob at pinunasan ang katawan. Matapos punasan ang katawan habang maaraw, kinuha niya ang panggatong at pumunta sa bundok upang magputol ng ilang sanga. Gumawa siya ng simpleng pang-ibaba ng damit. Kunin ang mga kumot na nakatago sa bahay at talunin at patuyuin ito, upang alisin ang amoy ng amag at kahalumigmigan. Isang buong hapon, hindi tumigil si Suyu sa abala sa harap at likod ng bahay. Matapos matuyo ang mga kumot, inalis ang dayami mula sa kama at dinala ito sa pintuan upang patuyuin. Matapos gawin ang mga ito, pumasok siya sa loob upang magwalis ng sapot at mag-alis ng pader. Ang putik ay nahuhulog ng malakas. Dumikit na ang pader, kitang-kita. Yung kalidad ng bahay na ito. Huwag mo nang sabihin pa ang nyebe. Kahit malakas na ulan, kayang buwagin ito. Ano ba talaga ang mga araw na dinaranas ninyo noon? Ito ba ang buhay ng tao? Akala mo maganda ang buhay, pero ganito ang nangyari. Sobrang hindi ka panipaniwala. Nang marinig ito, namula ang mukha ng mga kapatid na Liu at nahihiyang tumingin sa ibaba. Dahil si Liu Zai, ang kanilang ama, ay walang pakialam. Hindi rin alam ng mga bata kung paano ayusin ang kanilang sarili. Hindi sila nilalaro ng mga bata sa nayon. Sinasabing sila'y marumi at mabaho. Kahit na wala silang ginawang masama. Kapag lumapit sila sa iba, pinapagalitan pa sila. Medyo nalilito siya, hindi ba siya dapat nagalit sa kanila? Anong nangyari? Alam mo ba kung saan may maraming palayok na damo? Bakit mo kailangan ng damo? Itinuro ni Suyu ang kanilang mga nakalbo ng mga paa. At pati na rin ang kanilang mga sirasirang tsinelas na gawa sa damo na pwedeng matanggal anumang oras. Naintindihan ni Dalang. Naging maliwanag ang mata ni Nalang Sanlang at Sinyang. Magpapagawa ba ang madrasta nila ng mga tsinelas na gawa sa damo? Sumunod si Suyu kay Dalang at Erlang ng palihim. Sumunod si Suyu kay Dalang at dumating sa bukirin ng palay na hindi pa matagal na kinuha ni Lao Liu. Narito pa ang ilang tambak ng dayami na hindi pa nailipat. Okay lang bang kunin ito ng direkta? Hindi nagsalita si Dalang. Ngunit makikita sa kanyang mabilis na mga kamay na madalas siyang gumagawa ng ganitong bagay. Sabi ng tatay ang kailolo ay kanya. At ang kanya ay para sa aming magkakapatid. Kumuha ng sariling bagay ay natural lang. Si Suyu ay tahimik. Ano bang kalokohan ang itinuturo ni Liu Zai? Ngunit nang makita ang hawak na malaking bunto ng dayami, pinili niyang manahimik. Ang tatlong babae ay may hawak na malaking bunto ng dayami. Nawala sa bukirin sa loob ng ilang sandali. Malayo ang tahanan ni Liu Zai. Nang malapit na sila sa bahay, doon lang bumagal ang tatlo. Silang ay huminga ng malalim at nagmadaling sumunod kay Suyu. Gagawa ka ba ng sapatos para sa amin? Marunong ka bang gumawa ng sapantaha? Ito ay gawaing alam lamang ng mga matatanda sa nayon. Biglang huminto si Suyu. Agad na huminto ang mga kapatid na nasa likod niya. Anong nangyari? Hawak niya ang dayami gamit ang isang kamay at naglaan ng isang kamay. Dahan-dahan niyang pinatpat ang ulo ng tao. Bakit ka ganyan ang bastos mo? Dapat tawagin mo akong tita. Nagtaka ang dalawa at nakahinga ng maluwag. Tita! Ayos na ito. Tulungan mo akong tanggalin ang malutong na bahagi sa labas. Iwanan mo lang ang pinakamalakas sa gitna. Ang mga kapatid ay sumigaw ng malakas habang inilalagay ang dayami sa bubong. Sila ay mga masunuri na bata at si Suyu ay lihim na nasisiyahan. Sa totoo lang, ayaw ko silang tawaging ina. Huwag nang sabihing ayaw nila. Nahihirapan din ako. Ayos na ang tawag na tiya. Nakarinig ng ingay sina Sanlang at Sinyang sa loob ng bahay at lumabas. Tinawag ni Suyu ang magkapatid. At sinabi sa kanila na tawagin na lang si Ai. Medyo nalito si Sanlang. Hindi ba dapat tawaging inay? Ayos lang naman na tawagin siyang Ai. May sarili pa kaming inay. Sino ang gustong tawaging inay ang hindi kilalang babae? Silang Sinyang. Tawagin mo akong tiya.
Tia, pumunta ka at tingnan ang mga inaalog na dayami. Huwag mong hayaang tangayin ng hangin ang mga ito. Si San lang na naatasang gawin ito ay ngumiti at tumango. Masayang kinuha ang isang maliit na panggatong bilang pamalo. Nakatayo sa tabi ng tambak ng dayami at seryosong nagmamasid. Gusto ko si Inang. Gusto ko si Inang. Masyadong bata ang nakababatang kapatid para makipagtalo. Malalim na bumuntong hininga si Suyu. Ipinakita ang kamay upang ipaalam sa batang nahihirapan na humiwalay sa dayami. Dahan-dahan niyang pinakalma ang maliit na palamuti sa kanyang hita. Pwede ring tawaging Inang. Ano man ang gusto mong tawagin, okay lang, mabait ka ba? Alaynan. Talagang mabait si Sinyang. Bigyan siya ng maliit na piraso ng palay bilang laruan. Upo ng maayos. Huwag magpapalayo. Ayusin ang maliit. Si Suyu ay pinangunahan ang dalawang mas matanda na magsimula maghabi ng sapatos na gawa sa damo. Gumamit siya ng panggatong na kahoy para magputol ng ilang sanga bilang suporta. Pagpihitin ang lahat ng damo sa pinong hibla, para mailagay sa kahoy at gawing sapatos na gawa sa damo. Maliit ang lakas ni Dalang at Eroro, kaya mahina ang kanilang hibla. Tanging ang pre-processing lang ang matutulungan. Ang natitirang gawain ay si Suyu lang ang gagawa. Buong hapon, nagkukwento si Suyu ng hibla. Halos sumabog ang palad niya sa pag-ikot, para matapos lahat ng damo na dinala niya ngayon. Ang araw ay nakatagilid na sa kanluran. Ibalot ang lubid at ilagay muna sa loob ng bahay. Ilipat ang mga kumot at dayami na natuyong mabuti pabalik sa bahay. Naglagay muli ng 2 kama. Tinanggal ang kalahating sahig ng pangunahing bahay at naglagay ng isang solong kama. Agad na lumaki ang espasyo. Ang mababang mesa na ginagamit bilang lamesa para sa pagluluto ay inilagay sa gitna ng bahay. Dito ay naging isang multifunctional na espasyo para sa aktibidad. 4 na bata ang natutulog ng mag-isa sa maliit na bahay. Kinuha ang mga tabla mula sa pangunahing bahay para palawakin ang kama. Sa ganitong paraan, hindi magiging masikip ang pagtulog ng 4 na bata. Ang bagong ayos na kama ay may amoy ng dayami at sikat ng araw. Umakyat si Sinyang sa kama at nagroll. Ang lambot-lambot ng ina. Para sa hapunan, nagluto si Suyu ng pinakuluang gabi. Marami pang gabi sa bundok. Kung maubos lahat, dapat ay sapat na ito para sa 1 buwan. Sa maikling panahon, hindi na siya kailangang mag-alala na magugutom. Ngunit sa kasalukuyang temperatura, hindi ito maitatago. Kailangan itong hukayin kapag kakain na. Sa gabi, nagsimula si Suyu na gumawa ng mga sapatos na gawa sa damo sa liwanag ng sulo. Ang kambal na Silong at Feng ay palaging napapahikbi. Nang tawagin silang matulog, ayaw naman nilang sumunod. Nakatitig siya sa mga tsinelas sa kamay niya habang naghihintay na makasuot ng bagong sapatos. Si Suyu ay sabik at walang magawa. Walang buhay gabi ang mga taga-bukirin dito. Para makatipid sa ilaw, natutulog sila pagdapo ng dilim. Nasa malayo ang tahanan ni Liu Zai. Sa gabi, paminsan-minsan ay naririnig ang mga ungol ng mga mabangis na hayop sa bundok. Sa ganitong atmosfera, sa wakas, naisip ni Dalang at Erlang ang kanilang amang dinala ng ibang tao. Matapos ang ilang pagsubok, hindi na nakatiis at nagsalita. Ngunit sa oras na ito, natapos ni Suyu ang unang pares ng mga pang-itaas na tsinelas. May kaayusan sa pagitan ng nakatatanda at nakabataan. Itong pares ay ibibigay muna kay Dalang. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ang damo at nagpatuloy sa paggawa ng pangalawang pares. Pagod din siya sa araw na ito. Gagawa pa siya ng isang pares para sa sarili bago magpahinga. Ang tanong ni Dalang na nasa dila ay pinigilan niyang sabihin. Ngunit nang makita ang pares ng masikip na hinabing tsinelas, natuwa ang binatilyo at kinuha ito sa kanyang kamay. Sa mga mata ng kanyang mga nakababatang kapatid na puno ng paghanga, ipinatong ito sa tabi ng kanyang paa at sinubukan. Sakto ang sukat, bagaman ang 2 pang kapatid ay humahanga rin. Alam nilang may bahagi sila kaya't naghintay sila ng matiwasay. Sayang, 2 pares lang ang ginawa ni Suyu ngayong gabi. Ang 3 magkakapatid ay nagdadalamhati na lang at umuwi sa bahay para matulog. Inaasam ang bukas. Kinabukasan, suot ni Suyu ang bagong tsinelas. Kumain ng 2 kamote at saka nagdala ng araro papunta sa bukirin. Mabilis na nakakuha ng 2 supot ng kamote pabalik. Ang kasalukuyang layunin ay mapabuti agad ang kalusugan. Hintayin ang mga ligaw na hayop sa bundok na maghintay hanggang gumaling siya. Kapag handa na ang lahat ng kagamitan, saka siya babalik sa laban. Naghanda na ang mga bata sa bahay ng almusal. Hintayin nilang bumalik siya bago kumain. Medyo nak-surprise si Suyu dito. Siguro dahil dala niya ang pagkain. Inaasahan niyang may karapatan siyang magpasya. Masaya nilang kinain ang 8 kilo ng ube. Habang kumakain, paminsan-minsang nagmamakaawa si Sinyang na pakainin siya. Matapos kumain ng almusal. Sa harap ng mga anak na naghihintay ng may excitement, muling kinuha ni Suyu ang tali at nagsimulang magtahi ng sapatos na gawa sa damo. Natapos niya ang 3 pares ng maliit na damong sapatos sa isang araw. At nakagawa pa siya ng isang pares na pang-adulto. Maingat na hinugasan ng bata ang mga paa at pinalitan ng bagong sapatos. Nagmumula sa buong bakuran, naglalakad ng masaya. Sa tingin niya kay Suyu, bilang isang biyenan,
Nadadagdagan ang kanyang pakiramdam ng pagiging malapit. Tumingin si Erlang sa sobrang peres ng tsinelas. Tia, maaari ko bang dalhin ang pares na ito sa nayon para ibenta? Mabibili ba ito? Hindi rin sigurado silang pero gusto niyang subukan. Kahit na hindi ito kumita, makatutulong na makakuha ng gulay para sa bahay. Hindi inasahan ni Suyu na may ganitong negosyo ang batang ito. Kaya tumango siya bilang sagot. Maingat na niyayakap ng magkakapatid ang peres ng tsinelas. Papunta sa pinakasiksik na bahagi ng nayon sa tabi ng balon. Umalis na naman ang tubig sa imbakan sa bahay. Kinuha ni Suyu ang balde at isinara ang pinto. Sumunod siya sa apat na magkakapatid para kumuha ng tubig. Wala siyang inaasahang mabenta ang tsinelas. Ngunit hindi siya nakialam at tahimik na nagmamasid. Ngunit hindi inaasahan ni Erlang na pagkatapos ng kanyang pagtawag, ay talagang may mga tao na lumapit upang tingnan ang mga tsinelas. Matapos ang pagtawad at pag-usap, nakuha nila ang isang bungkos ng gulay at isang upo. 14 na magkakapatid ang labis na natuwa. Agad silang tumakbo sa harap ni Suyu na may dalang gulay. Umiti si Suyu at itinaas ang kanyang hinlalaki sa apat. Habang tinitingnan ang likod ng babaeng kumuha ng tsinelas, may naisip siya. Marahil, maaari siyang gumawa ng higit pang mga sapanso at makipagpalitan sa mga taga-bukid ng mga pang-araw-araw na gamit. Langis, asin, toyo, suka, saa, mga kaldero at mangkok. Si Liu ay sobrang hirap na hindi makabuo ng 5 peres na kumpletong kutsara at tinidor. Isa lang ang balde para sa pagkuha ng tubig. Napakaliit ng tangke ng tubig. Kailangan niyang kumuha ng tubig ng 4 o 5 beses sa isang araw para sapat ito. Talagang nasasayang ang oras. Mag-set tayo ng maliit na layunin. Palitan ng isang balde at kumuha ng isang pang-angkat. Si Suyu ay seryosong nagbigay ng talumpati habang nakasandal ang mga kamay. Si Dalang at Erlang ay puno ng sigla. Punta muna tayo sa bukirin ng lolo mo para manghiram ng dayami. Kapag kumita na tayo ng pera, ibabalik natin ang puhunan sa kanya. Ano sa tingin ninyo? Magkatinginan ang magkapatid, walang pag-aalinlangan. Tumalikod at tumakbo papunta sa bukirin ni Lolo Liu. Maayos ang paghahati ng trabaho ng 5 miyembro ng pamilya. Si Dalang at Erlang ang responsable sa pagdadala ng mga hilaw na materyales. Silang at si Sinyang ang responsable sa paunang pagproseso. Si Suyu ang responsable sa paghugas ng damo para gawing lubid. Sa loob ng 1 oras, nakapuno na sa harap ng bahay ang isang malaking bungkos ng damong lubid. Kaya mong makagawa ng 10 pares ng damo na sapatos. Tia, lahat ng palay ay nailipat na sa bukirin. Tingnan ni Suyu ang malaking piraso ng damo sa tabi niya. At tingnan ang isang piraso ng damo na nakatambak sa loob ng bahay at mumiti siya. Tinanggal nila ang kanilang tungkulin sa pagdadala. Lumipat sa pangkat ng pagtutulungang maghabi ng tali. Sisikapin nilang mailabas ang unang batch ng damo na sapatos bukas ng umaga. Samantala, sa lumang bahay ng pamilya Liu, si matandang Liu ay maihawak na mangkok ng mapait na tsaa, nakaupo sa pintuan. Tumingin siya papunta sa silangan ng nayon. Maya-maya, 2 tao ang tumakbo papunta sa kanila. Lolo, yung dayami sa bukid natin, ninakaw na lahat. Ninakaw? Sino na walang hiya ang nagnakaw? Ninakaw lahat ng mga bagay ng panganay at pangalawang anak ng pamilya Lausan. May mga taong nakakita sa kanila na paulit-ulit na nagdadala. O, ayos lang iyon. Lolo, sabi ninyo, bibigyan ninyo ako ng bagong kama ngayong taon. Nakakainis. Kukunin ko na ang dayami natin. Ang tiyuhin at pamangkin ay nag-roll up ng kanilang manggas at naglakad patungo sa nayon. Tumigil kayo dyan, pareho kayo. Tumigil kayo dyan, pareho kayo. Hanggang hindi kumikilo si Lolo Liu, huwag kayong magsasalita ulit. Ngayon, medyo nagmamaktol at hindi masaya, tumalikod sila. Nakahanda na ang hapunan ni inay. Kain na kayo. Sadyang iniwan mo ba sa lupa para makuha nila ang nakaw? Noon ay pinaghihinalaan lang niya. Dapat sana'y ibabalik ang mga inaning palay para matuyo. Natatakot lang na nakawin ito ng mga tao sa baryo. Pero ayaw talagang iwanan ng tatay ang 1 ektarya. Sabi niya, abala pa sa trigo sa bukirin, saka na lang kukunin. At mukhang hindi na tumutol ang matanda. Sumiklab ang galit ni Liu Fei, sabay na nagalit at naawa. Hindi pa nga sapat ang dayami sa bahay para sa higaan. Naging ubos na ang dayami sa ilalim ng kama ni Jinbao dahil sa mga daga. Tinitingnan na ang panahon ay malamig na, paano matutulog sa kama. Kung hindi ka nag-aalala, ayos lang. Si Jinbao ay ang panganay natin. Bilang lolo, hindi ka man lang nag-aalala para sa kanya. Bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo, batang ito? Ito ang lupa ng tatay, gusto kong gawin kung ano ang gusto ko. Kailangan mo bang makialam, batang ito? Tay, bakit ganyan ang puso mo? Ano ba talaga ang maganda kay Liu Laosan? Anong maganda sa kanya? Wala siyang maganda kahit saan. Sana hindi na lang ako ipinanganak para sa anak na ito. At ikaw pa. Magsalita ka pa ng 1 beses, ha? Ako ang mag-aayos sa anak na hindi marunong rumespeto sa nakatatanda. Pagkatapos, itataas ko ang tasa ng tsaa at aayusin si Liu Fei. Buti na lang dumating ang pamilya para paghiwalayin ang dalawa. Dahil dito, nakaligtas si Liu Fei sa panganib. Agad na nagbigay ng senyales ang pangalawang asawa na si Zhang sa kanyang bunso na pumasok sa bahay.
Habang pinapakalma si Lauhan, matagal na niyang nahulaan ang tungkol sa dayami sa bukirin. Malamig na ang panahon sa araw na iyon. Sa bahay ng pangatlong anak, may isang bagong kasal na hindi pa marunong ng kahit ano. Kung hindi sila mag-iiwan ng kaunting dayami, paano sila makakasurvive sa taglamig? Pero galit din si Zhang sa loob niya. 2 araw na simula nang may problema si Tercero, hindi pa rin siya dumaan. Siguro ba? Iniisip talaga niya na mamatay si Tercero sa labas at hindi na babalik pa. Nabahala si Lauhan Liu. Hindi kaya. Nagkatinginan ang mag-asawa. May masamang pakiramdam sila. Sa mesa ng pagkain, mabigat ang isip ni Zhang habang ibinababa ang kanyang mangkok. Sabi niya sa kanyang apo, Jin Bao. Pumunta ka sa bahay ng iyong tiyahin at tingnan mo kung ano ang ginagawa nila. Balik ka at sabihin mo sa akin. Nang dumating si Liu Jinbao na may pag-iingat, nasa kusina si Suyu na naghahanda ng hapunan. Nagsisindi ng apoy at naglalagay ng kawali. Magluto ng sopas na may kalabasa at gulay. 10 taon na siyang hindi nagluto. Sa katapusan ng mundo, lahat ay kumakain ng mga pagkaing tuyo. Minsan, nag-iinit lang ng tubig para sa instant noodles. Kaya ang kakayahan ni Suyu sa pagluluto ay halos wala na. Ngunit habang tinitingnan ang palanggana ng puting sabaw, 4 na magkakapatid ay nilulunok ang kanilang laway. Kahit na walang alat, sarap na sarap din. Mainit na sabaw ng gulay kasama ng nilutong gabi. Sobrang nasisiyahan si Sanlang. Sana araw-araw ay makainom ng sabaw ng gulay at makakain ng gabi. Pabilisin mo ang pagkain, huwag masyadong mag-isip. 1 bowl ng sabaw, sobrang saya mo na. Hindi ako ganun. Gusto kong kumain ng puting kanin na may taba ng karne sa hinaharap. Ganun lang. Ngunit sa antas ng pamumuhay ng mga taga-Liujiakun, ang puting kanin at taba ng karne ay itinuturing ng pinakamataas na antas. Sa bahay ni Lao Liu, kahit na sa mga piyesta, hindi tiyak na makakakain sila ng puting kanin at 2 pirasong taba ng karne. Busog na ako. Pinapauwi ni Suyu ang 2 lalaki na magpatuloy sa paghugas ng damo para gawing tali. Kahit na maliit ang lakas ng magkapatid. Pero kahit papaano, magagamit din ang mga tali na kanilang nahubog. Nagsimula si Suyu na maghabi ng damo gamit ang ningas ng apoy. Ngayon, ang hinihabi niya ay mga sapatos na pangtrabaho at panloob. Kailangan mas detalyado. Pero dahil sa kalagayan ng pamilihan sa Liujia Village, mas gustong maglaan si Suyu ng mas maraming oras at effort. Kung sakaling hindi mabenta ang Liujiakun, maari itong ibenta sa ibang baryo, tiyak may bibili. Mas mahalaga ang makakain ngayon. Yung mga gabi sa bundok, hindi sapat para makaraos sila sa taglamig na ito. Ang Liu Zijia ay hindi malayo sa pampang ng ilog. Ang tunog ng dumadaloy na tubig ay malinaw na naririnig. Hindi maiiwasang mapakalma ni Suyu ang kanyang isip. Pagtingin sa ilog, nakita ko si Liu Jinbao. Nagtatago sa likod ng mababang kahoy sa bahay. Tahimik na nagmamasid sa kanila. Si Suyu ay hindi alam kung ano ang ginagawa niya. Pero ang batang iyon ay nakaluhod lang doon, pinapanood silang kumain ng hapunan. Pagkatapos ay tumakbo na. Naiwang si Suyu na walang maintindihan, bumaba ang ulo at nagpapatuloy sa paggawa ng banig. Siyempre, posible ring natuklasan ni Liu Laohan na naubos ang dayami sa bukirin. Nagpadala siya ng isang bata para alamin ang katotohanan. Ngunit ang dayaming ito ay ginawa ng sapatos na pangdayami. Walang silbi ang pagdating nila. Kinabukasan, madilim pa. Dinala ni Suyu sina Dalang at Erlang sa bundok para mang-ani ng kahoy. Delikado ang bundok na ito para sa magkapatid. Hindi sila makapasok sa bundok para mang-ani. Nangangalap lang kami ng mga sanga na itinapon ng iba sa paanan ng bundok. Sa daan papuntang paanan ng bundok, nagtanong si Suyu nang may pagkamausisa. Paano ninyo ginugugol ang mga nakaraang taglamig? May isang matandang nagbebenta ng uling sa nayon, siya ang nag-iinit ng uling. Minsan, may natitirang mga uling sa pugon. Kaya't kami ng kapatid ko ay nangangalap ng mga ito. Baka naman ito ay pagnanakaw. Biglang natahimik ang magkapatid. Tumingin si Suyu sa 2 tao na seryoso ang ekspresyon habang nagbibigay ng babala. Huwag na kayong magnakaw ng mga bagay ng iba. Dapat tayong mag-ipon ng panggatong. Walang dahilan para gawin pa ang mga bagay na ito. Nagulat sina Dalang at Erlang at agad na nagalit. Naisip nila kung ano ang kanyang pinagmamalaki. Pabilis silang naglakad pasulong. Nagtatawa si Suyu sa kanyang isipan. Mukhang sa mga nakaraang araw, napuno na ang tiyan at tumaas ang lakas. Kaya't magdala siya ng mas maraming panggatong pauwi. Dumating sa dalisdis. Pumili si Suyu ng isang lugar na may maraming puno. Ihampas ang lubid. Pinaantay ang mga kapatid sa patag na maliit na bakanting lupa. Kinuha ang panggugupit at pumasok sa mga palumpong. Una, pinuto ni Suyu ang 2 puno. Gumawa ng isang 3 paa na pang-imbakan ng kahoy si Dalang. Bago siya pumunta sa mas malalim na lugar para mangalap ng kahoy. Napakabilis niya. Agad siyang nakalikom ng maraming kahoy. Nagkatinginan ng may saya sina Dalang at Erlang. Ang daming kahoy. Ngunit agad nilang napansin. Sobrang dami naman ito. Akala ni Dalang na ang stepmother ay naghahanda ng mga pangkat para dalhin pa uwi. Ngunit hindi niya inaasahan na si Suyu ay diretsyong nagbunto ng 2 at umalis. Maging sa tingin niya, kulang pa ang bigat.
Kumuha pa siya ng ilang piraso mula sa kahoy ni Dalang at isinama ito. Dito lang siya nagbigay ng senyales na mag-impake at umuwi. Ang mag-ina ay bumaba mula sa bundok. Kailangan nilang dumaan sa mga bukirin ng nayon para makauwi. Una nang napansin ng mga taga-nayon ang panggatong na nakasabit sa balikat ni Dalang. Nang lumapit ako, saka ko lang napansin na may tinidor na nakatusok sa mga panggatong. Si Esenview ay humahawak sa dalawang nakausling paa. Nakapatong sa balikat niya kaya magaan ang paglakad. Pero mas marami pa ring kahoy ang nadadala niya kaysa buhatin lang ng basta. Bakit kaya hindi nila naisip noon na gumawa ng ganitong lagayan ng kahoy? Mukhang hindi naman mahirap gawin. Dalawang sanga lang ng puno tapos may nakalagay na tabla sa gitna. Mas nakakatipid ng lakas sa balikat. At pagkatapos, hindi ko namamalayan na naaakit ang aking tingin sa dalawang malaking bunton ng kahoy na inaalis ko. Ang isang bunton ay may kabuang timbang na hindi bababa sa 250 libra. Ay naku! Hindi ba't iyon ang bagong asawa ni Liu Laosan? Paano siya nagkakaroon ng ganitong lakas? Nakatitig ang mga taga-baryo habang naglalakad ang mag-ina sa harapan nila. Hanggang sa hindi na makita ang anyo. Ang baba na nagulat ay dahan-dahang nagsara. Pagkatapos, kumalat ang balita na nag-asawa si Liu Laosan ng isang malakas na babae. Sa buong nayon, sa dapit hapon, si Suyu ay nagdala ng kanyang 4 na kapatid, na may mga nagawang tsinelas na gawa sa dayami at nag-set up ng tindahan malapit sa balon ng nayon. Itinataas ang baba sa 4 na nakatayo na signal ng whiff. Silang at si Sinyang ay naglatag ng sirang dayami sa ilalim ng puno. Ipinatong ni Dalang at Erlang ang 10 pares ng tsinelas na nakasabit sa kanilang mga braso. Inayos ni Suyu ang isang kahoy na plaka at inilagay ito sa lupa. 3 wen ang halaga ng isang pares ng tsinelas. Bagamat natatakot sa malakas na mumuyetsay, hindi mapigilan ng mga taga-bukirin ang kanilang pagkamausisa at lumapit. Ngunit isa lamang sa mga salita ang kanilang nakilala, ang 3 at 1. Ilang tao lamang ang nakakaalam ng lahat. Pinatpat ni Suyu ang balikat ni Erlang. Matapos ang 3 araw na pagmamasid, napansin niya na si Erlang ang may pinakamakapal na mukha, at siya rin ang pinakamasigasig. Agad siyang nagsimulang magbenta. Benta ng mga tsinelas. $3 bawat peres. 2 peres, $3. Nagulat ang mga taga-bukirin. Nalaman ko na nagbebenta pala ng tsinelas na gawa sa damo. 3 sentimo lang. Maaari mo nang dalhin pa uwi ang maayos na hinabing tsinelas na gawa sa damo. Sa 3 sentimo, hindi ka matatalo. Hindi ka maluloko. 3 sentimo lang. Sa halagang 2 sentimo, makakakuha ka ng komportable at matibay na hinabing tsinelas. Kung wala kang pera, pwede ring makipagpalitan ng bagay. Ang presyo ng isang peres ng 3 kwento ay pinag-aralan ni Suyu batay sa antas ng konsumo ng mga taga-nayon at sa halaga ng mga gulay na naipalit kahapon. Ayon sa pagtataya, tiyak na nakakaakit ang presyo sa lahat. Mas nakakaakit pa ang barter. Kahit nakamakailan lang ay tinawanan si Suyu na parang isang aswang. Pero joke lang naman yun, sismis lang. Mura na ang presyo, hindi na tayo matatakot. Ang tsinelas ay kailangan ng bawat tahanan. Naupo ang babae sa harap ng stall. Agad na kinuha ni Sinyang ang tsinelas at inabot sa kanila. Tia Zhao, maganda ang gawa ng nanay ko sa tsinelas. Bumili kayo ng isa. Medyo nagulat si Suyu. Akala niya maliit ang loob ni Sinyang at mahilig sa tao. Hindi niya inasahan na magiging masigasig pa ito sa pagbebenta. Ang mga bata ay talagang masipag. Si Suyu, bilang isang matanda, ay nahihiyang tumayo lang. Nagbigay siya ng isang ngiti. Sinasabi niya kung gaano katibay ang ginawa niyang sapatos. Ang babaeng tinawag na Aunt Zhu ni Sinyang ay paulit-ulit na tumitingin. Talagang matibay ang sapatos na ito at akma ang sukat para sa kanyang asawa. Kamakailan, ang mga lalaki sa bahay ay nagtrabaho sa bukid. Sira na ang kanilang mga tsinelas at gusto na nilang palitan ng bago. Kin, kukuha ako ng 2 peres. Pwede mo bang ibaba pa ang presyo? Unang benta ko ito. Unang benta. 5 wen, bibigyan na kita ng 2 peres. Nakatipid ka, kaya masaya ka na, Ate Zhu. Kunin ang napiling tsinelas at ilagay sa tabi. Pinaalam kay Suyu na maghintay siya. Tumakbo pabalik sa bahay para kumuha ng barya. Binilang ang 5 sentimo ng 3 beses bago ibigay kay Suyu. Masaya niyang kinuha ang 2 peres ng tsinelas. Isang order o 2 peres ang naibenta. Nagtawanan ang 4 na magkakapatid na Liu. Mas pinagsikapan pa ng lalaki ang pagtawag. Si Sinyang ay palaging naghahanap ng mga tita. Dahil napansin niyang ang mga tita ay may pera sa kanilang bulsa. Si San lang ay tumingin sa kanyang kapatid na napakatapang. Nag-ipon ng lakas ng loob at sumunod. Gusto mo bang bumili ng sapatos? Bumili ka ng 1 pares. Nagkasama ang magkapatid at nakabenta ng 1 peres. Nagtataka at tumingin kay Suyu na may mukha ng paghingi ng papuri. Laging mabenta ang mga tsinelas. May mga tao na nagdala ng mga hindi na ginagamit na mangkok para ipagpalit. 5 magaspang na mangkok na may kaunting sira ang ipinagpalit para sa 1 pares ng sapatos. May isang lola na nagdala ng 3 itlog para ipagpalit ang 1 peres. Hindi na mamalayan, madilim na. Bumalik na ang bawat isa para kumain. Sa huli, 5 na lang silang natira, si Suyu at ang kanyang mga anak.
Excited na binibilang ang mga nakuha ngayong araw sa ilalim ng puno. Sa isang hapon, nakabenta ng 6 na pares ng tsinelas. Nakatanggap ng 10 barya, 5 pirasong mabigat na mangkok, at 3 itlog. Isang itlog ay nagkakahalaga ng 1 sentimo. Mag-ipon pa ng marami. Kapag dumating ang pamilihan, dalhin ito sa bayan at ibenta. Marami rin itong halaga. Binilang ni Suyu ang 6 na tansong barya para bumili ng kaunting mantika at asin. Sinabihan niya ang 4 niyang kapatid na maghintay sa lugar. Siya naman ay mabilis na naglakad papunta sa bahay ng tindero. Madaling hanapin ang bahay ni Liu, ang tindero. Dahil may espesyal na pwesto sa harap ng kanilang bahay para magbenta. Makikita agad pagtingin mo. Paglapit niya, nakita niya ang mataas at maayos na pader ng kanilang bakuran na gawa sa bato. Si Suyu ay labis na naintriga, pero naniniwala siyang malapit nang magkaroon din sila nito. Sino yun? Bumibili ng bagay. Gusto bumili ng mantika at asin. Biglang kumindat ang pinto. Ang asawa ng tindero, si E, ay nagdududa habang tinitingnan ang pinto. Isang paayat na babae na may magandang hitsura. Na may malinis na anyo. Sino ka? Ako ay mula sa pinakaloob ng Nayon, pamilya ni Liu Zai. Ang pangalan ko ay Suyu, bagong dating sa Nayon. Ate, marahil hindi mo ako nakita. Sino si Yun Yang? Lumapit din si Liu Hulang. Nakita na niya si Suyu, agad siyang nakilala. Siya ay mula sa pamilya ni Liu Sanje. Tumango si Suyu. Lalong nakaramdam ng simpatya si Yun Yang habang tinitingnan si Suyu. Mukhang mahusay siya at marunong pang gumawa ng mga tsinelas. Ngunit ikinasal siya kay Liu Zai, isang salot talagang malas. Tinitingnan si Suyu na napakapayat. Itinulak ni Yun Yang ang kanyang asawa. Sa bayan, ang mga tsinelas ay nagkakahalaga ng 5 o 6 na wen bawat peres. Tulungan mong ibenta ito para sa nakababatang asawa. Diretso mong ibigay ang pera kay little sister-in-law at kunin mo na. Hindi naman ito gaanong problema. Ibig sabihin, wag na kayong humingi ng middleman fee. Ang negosyo ay negosyo kahit na mahirap ang buhay. Kailangan nyo rin kumita. Sa bayan, nagbebenta ako ng 1 pares na 3 fen. Kung kukunin nyo, paano kung bigyan ko kayo ng 2 pares na 5 fen? Tahimik na binukasan ni Liu ang kamay ng asawa na nakahawak sa kanyang braso. Sige na. Una kong ibebenta. Kapag nabenta na, ibibigay ko ang pera sa maliit kong kapatid na babae, ayos ba? Agad na inabot ni Suyu ang 4 na pares ng tsinelas sa kamay niya. Sige, ikaw na bahala. Kung maganda ang benta, meron pa akong stock. Kahit anong sukat ng lalaki, babae o bata, kaya kong gawin. CJ. Ilang langis at asin ang kailangan ng nakababatang hipag. Walang masyadong pera si Suyu, kaya't bumili muna siya ng 2 layang ng mantika. 2 malaking asin. Tamang-tama, 6 na wen ang kabuuan. Wala siyang dalang lalagyan. Mabait na hiniram ni Yun Yang ang isang kawayan na tubo para sa langis. Ang malaking asin ay nakabalot sa dahon ng saging at ibinigay kay Suyu. Bukas ng umaga, ipapakuha ko kay Dalang ang bambu tube para sa inyo. Dalhin ang mantika at asin at pumunta sa poso ng Nayon. Agad na lumapit ang 4 na magkakapatid na Liu. Excited na nakatingin sa bambu tube at dahon ng saging sa kanyang kamay. Naamoy ang amoy ng mantika. Ang tiyan na matagal ng gutom ay umuungal. Umuwi na tayo at magluto. Sabay-sabay na tumango ang 4 na magkakapatid na may mga mata na kumikislap. Mabilis na tumakbo pa uwi. Labis ang excitement ko sa hapunan ngayon. Pagdating sa bahay, agad binaba ni Dala ang lumang mangkok na luwad. Kinuha ang isang lalagyan na may palupad na palay, balak gamitin pang ipon ng itlog. Kahit na nakikita ang itlog at nanlalaway sa katakam-takam. Pero hindi nila naisip na kakainin ito. Ganito kamahal na bagay itinatabi para ibenta. Para makabili pa ng mas maraming buhaghag na bigas at makakain ng mas madalas. Kaya, masiglang dinala ni Dalang ang mangkok na may dayami papuntang kusina para hanapin si Suyu. Nang siya'y magsalita, bigla siyang napapikit. Nakita niyang mabilis na binabasag ni Suyu ang 3 itlog. At inilalagay ito sa kumukulong mainit na tubig. Hinalo-halo gamit ang chopsticks at naglagay ng kaunting asin. Nagpatak ng kaunting langis. Sa huli, naglagay ng kaunting ligaw na sibuyas na kinuha mula sa tabi ng ilog. Sandali, ang matinding amoy ng sariwang karne ay sumalubong. Si Liu Dalang na hindi nakatikim ng karne sa loob ng 800 taon. Nahihirapan siyang lumunok ng laway. Agad niyang itinapon ang dayami sa kanyang mangkok. Ang 4 na magkakapatid ay nakapaligid sa lutuan. Nakatitig sila sa kumukulong sabaw ng itlog na hindi kumikblink. Na kumikislap ng mahinang berdeng liwanag. Hinahati ni Suyu ang sabaw sa 5 mangkok. Tinitiyak na may 3 hanggang 4 na piraso ng itlog sa bawat mangkok. Inilalagay niya ang kamote sa apoy ng maaga habang niluluto ang ulam. Nang matapos ang gulay, luto na rin ang kamote. Yung kalahating bungkos ng gulay na naiwan kahapon. Pinirito ni Suyu gamit ang kaunting mantika. Isang maliit na mangkok pero makikita mong makulay at nakakagutom. Kapag may langis at asin, iba ang lasa ng pagkain. Sinabi ni Suyu na kumain na. Sa loob, tanging ang tunog ng pagkain ang naririnig. Wala nang ibang tunog. Matapos ang hapunan,
Nang may pakiramdam, inayos ni Dalang ang mga plato at kubyertos at dinala ito para hugasan. Inilipat ni Suyu ang lubid sa pintuan. Sa liwanag ng sulo sa pintuan, nagpatuloy siyang maghabi ng tsinelas na damo. Ang mga bata sa bahay ay nilalantakan ang mantika sa kanilang mga labi. Gumawa ng mga bagay na kaya mong gawin. Umaasa na bukas ay magkakaroon pa ng ganitong masarap na pagkain. Umaga, dinala ni Suyu sina Dalang at Erlang sa bundok para mangalap ng panggatong. Tanghali ay nagbubunot ng mga tsinelas sa bahay. Hapon ay naghihintay sa mga tao sa nayon na umuwi mula sa pagsasaka. Kukunin ang mga tsinelas at ibebenta sa tabi ng balon sa nayon. Pagkalipas ng 2 araw, muling pupunta sa timog bundok ng mag-isa. Nag-ani ng taro ng 3 araw. Ang natitirang oras ay ginugugol sa paggawa ng banig. O nasa daan para magbenta ng banig. Ang unang batch ng mga bumili ng banig. Nakita na ang banig na ginawa ni Suyu ay komportable at matibay. Kaya't nag-order sila ng ilang pares. Si Suyu ay nagbigay kailiw ng 4 na pares ng banig para ibenta sa bayan. May isang masusing magsasaka na bumili ng 2 pares ng sabay-sabay. 5 wenken bawat pares. Kalahating kita si Liu Hu lang. Ang natitirang 2 pares ay mabilis na naibenta sa kanyang masigasig na pagbebenta. Ang mga hindi nakabili ay nag-order din ng ilang pares. Kaya, nakakuha si Suyu ng order na 5 pares para sa lalaki at babae mula kay Liu Hu lang. At nagsettle na siya ng bayad para sa naunang 4 na pares ng tsinelas. Sa kabuuan ay 10 wen. Sa mga nakaraang araw, maganda ang benta sa nayon. Ang mga nabentang produkto kasama ang mga order na naitala. Ngayon, may 51 sentimo si Suyu. Mukhang marami ang 51. Ngunit hindi ito sapat para makabili ng isang manipis na kumot. Humagugaw si Suyu. Bumalik na si Liu Hu lang. Pumunta ka sa bahay niya at bumili ng 2 kilo ng bigas. Narinig na ang pagkain ay maaaring mapabuti. Sabay-sabay na tumingin ang mga mata ng magkakapatid. Masiglang kinuha ni Erlang ang pera at nagmadaling umalis. Si Dalang ay nag-aalala at sumunod sa kanya. Nakatayo sina Sanlang at Sinyang sa maliit na kahoy na upuan. Tumingin sa likod ng kanilang mga kuya na umaalis na may pag-asa. Sila ay 2 bata pa. Hindi pinapayagan ni Suyu na sila ay maglaro. Gusto kong mapabuti ang kalusugan ng 2 bata, kahit kaunti lang. Kung papayagan ng mga kondisyon, dapat ding alagaan ng mabuti sina Dalang at Erlang. Pero wala tayong magagawa, hindi talaga posible sa ngayon. Sa mga nakaraang araw, malaki ang utang na loob niya sa 2 munting katulong. Kaya hindi siya tuluyang nalito at naguluhan. Pagkatapos bumili ng brown rice, masayang umuwi ang magkapatid. Sa mga araw na ito, busog sila sa pagkain kasama si Suyu. Mukhang mas maganda na ang kulay ng mukha niya. Nang bumalik si Liu Bai kasama si Jin Bao mula sa bukirin. Nang makita nilang magka-brothers na papalapit, medyo nag-alinlangan pa sila. Daliang, Liang. Tumigil ang 2 bata, tumingin pabalik. Mas pinipigilan pa ni Liang ang hawak niyang lutuan. May halatang pag-iingat. Nang makita na si Tio, saka siya huminga ng maluwag. Anong ginagawa ninyong 2? Magsisiyempre na ang ulan sa loob ng 2 araw. Tapos na ba ang trigo sa bahay? Hindi kumikibo ang 2 bata. Tumingin sila sa kanya at tumakbo. Si Liu Bai ay napabuntong hininga sa kawalang magawa. Nais sanang pakialaman ang 2 kaawa-awang pamangkin. Ngunit nakita ang mga kapatid na tahimik. Naiinis ako na parang mainit ang mukha ko sa malamig na sitwasyon. Sige na, hayaan na lang sila. Kahit ang sariling ama nila, hindi nila pinapansin. Tatay, hindi na tayo pupunta sa bukirin bukas, di ba? Tumango si Liu Bai. Hindi na. Tapos na ang pagtatanim. Matapos ang matagal na pagod, makakapagpahinga na rin. Masayang-masaya si Liu Jinbao, hindi na kailangang magtrabaho sa bukirin. Nagugutom ang 2 nang bumalik sa bahay. Saktong-sakto na naihanda ng mga babae ang pagkain. Pumasok sina Liu Laohan at Liu Zong Liu Fei mula sa ibang bukirin. Agad na kumuha ng mangkok ang buong pamilya at nagsimula ng kumain. Biglang kumatok sa pintuan ng bakuran. Nang makita kung sino ang dumating, lahat ay nagulat. Si Suyu ay nakatayo sa pintuan. Tumatawag. Napilitang tawagin ng magkapatid ang lahat. Tanong ni Zhang. Yung kay pangatlong anak. Kumain na ba kayo? Kumain na. Pagkasabi nito, narinig ang isang buntong hininga. Basta huwag lang kayong dumaan para sa pagkain. Magpatuloy lang kayo sa pagkain, huwag niyo akong alalahanin. Pupunta lang ako sa mga magulang ko para mag-usap tapos aalis na ako. May biglang saya sa puso ko. Sa wakas, ang pamilya nila Osan ay nangutang para makapagpalaya ng tao. Ngunit sa labas, nagpakita pa rin ang pagkalito. Nagsenya sa pamilya na magpatuloy sa pagkain. Tinawag ang 3 tao ni Suyu papasok sa silid. Ngunit hindi inaasahan, unang sinabi ni Suyu. Nandito ako para bumili ng butil ng trigo. Nagtakbuhan ang 2 sa gulat. Walang tutulong kay Laosan. Siyempre, napansin ni Suyu ang mabilis na pagbabago ng emosyon sa mga mata ng 2. Pero ano naman ang halaga nito? Dapat ay talagang napahamak na si Liu Zi ngayon. Matagal nang nabubuhay sa katapusan ng mundo. Si Suyu ay mayroon ding paraan ng kanyang sariling pamumuhay. Anumang tao o bagay na maaaring magbanta sa kanyang kaligtasan. Lagi niyang nilulutas ng maaga.
Sa kasalukuyan niyang kalagayan, ang pagkawala ni Liu Zi ang pinakamainam na solusyon. Kaya't para kay Suyu, parang hindi niya nararamdaman ang emosyon ng magulang niya. 2 kilo ng trigo. Magkano ang presyo niyo? Kagagaling lang ni Dalaw at Erlang sa bahay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagkikita kay Tio Liu Bai. Nag-isip si Suyu. Siguro ay itatanim na lang ang 2 ektarya. Kung hindi itatanim, wala tayong makukuha. Kung itatanim, baka makaraos tayo sa taglamig na ito. Baka makakuha pa tayo ng ilang butil. Hindi pa ba kayo nagsisimulang magtanim ng trigo? Hindi ko alam kung kailan ulan. Noong nakaraan, abala ako sa bahay at ganito ang sitwasyon. Kaka-recover ko lang nitong mga nakaraang araw. Naisip kong taniman yung 2 ektarya. Para sa susunod na taon, kahit papaano ay may makukuha. Hindi pa ako nakapagtatanim dati, kaya sana ay matulungan mo ako. Tama ang sinabi ni Suyu. Sa totoo lang, maganda ang kalagayan ng pamilya. Kung hindi lang sana tayo nakaranas ng mga sakuna at digmaan. Marami ang mga kapatid sa bahay. Marami rin ang lupa. Hindi siya kailanman nakakapag-ani. Hindi inasahan ni Liu Laohan na hindi siya marunong magtanim. Ngunit hindi niya masabi ang anuman. Nakatago sa isip niya ang tungkol sa pangatlong anak. Nang makita ang walang pakialam na saloobin ni Suyu, medyo nagalit siya. Nagbigay siya ng senyas kay Zhangxi na kunin ang butil ng trigo. Buti na lang ay marami tayong naitanim na buto noon. May natira pang ilan sa lupa sa bahay. Kung hindi niya maibibigay kay Suyu. Mahirap din ang buhay ng mga tao sa lumang tahanan ng pamilya Liu. Puno ng mga patch ang mga damit. Ang kinakain ay mga brown rice lang. Mas marami lang ang mga silid dito kumpara sa kay Suyu. Isa na lang ang dagdag, pader na lang iyon. Maghapon at magdamag na nagtatrabaho ang mag-aama mula umpisa hanggang dulo ng taon. Sakto lang ang kinikita para mapakain ang 9 na katao sa pamilya. Lalo na't andyan pa si Liu Zi na walang pakialam. Halos lahat ng natitipid na pera ay napupunta lang sa paglilinis ng gulo niya. Inabot ni Aling Zhang kay Suyu ang garapon ng binhi ng trigo. Maingat niyang ipinaliwanag kung paano magtanim. Tandaan ni Suyu ang bawat detalye. Kumpiyansa siyang hindi ito mahirap. Bukas subukan na lang natin. Muli siyang kumuha ng 5 barya. Hindi pa ako nakabili ng butil ng trigo at hindi ko alam kung sapat na ito. Nakatitig si Zhang na parabang nakakita ng multo. Kakalabas lang ni Suyu at akala niya nagbibiro lang siya sa pagbili ng butil ng trigo. Sa wakas, ang ugali nila usan. Hindi na nga sila humihingi ng pera mula sa kanila. Pero ngayon mukhang, talagang hindi kamukha ng mag-ama si Kuya Tatlo at ang asawa niya. Tumingin si Suyu kay Zhang na may gulat na mukha. Hindi na alintana kung sapat ang pera na ipapasok sa kamay niya. Bitbit ang binhi ng trigo. Binabati si Dalang at Erlang na umalis na. Lumabas na kayo ng maayos. Biglang humabol sina Liu Bai at Liu Zong. Bumunot ng 1 piraso ng tanso bawat isa. Magkasama ang 2 kapatid na ibinibigay kay Suyu. Wala rin kaming sobra. Pero mahalaga ang buhay ng bunso. Kunin mo muna ito para ma-redeem siya. Ang natitira, mag-isip tayo ng paraan. Sabi ng nanay, may itim na minahan si Lin Erbao. Ang mga nagalit sa kanya ay hindi agad kukunin ang buhay. Ihuhulog lang ang tao sa minahan para magtrabaho at bayaran ang utang. Baka walang masama sila usan. Matututo na siya pagkatapos ng karanasang ito. Kailangan kayong 2 para maging maayos ang buhay. Tinaas ni Suyu ang kanyang kilay. Kakaibang isipin na kahit ganito si Liu Zai, may pamilya pa ring tumutulong. Talagang hindi ka pani-paniwala. Tumingin si Dalang at Erlang sa babae na puno ng pag-asa. Umaasa na ibibigay niya ang pera. Hindi na kailangan. Hindi sapat ang perang ito para makapagpalaya. Walang silbi ang pagkuha nito, parang pinupuno lang ang walang hanggan. Mas mabuti pang itago niyo na lang. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang lumakad pa uwi. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging malamig. Si Dalang at Erlang ay nag-aalangan at tumingin sa 2 tiyuhin. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paghabol kay Suyu. Walang magawa si Liu Zong at naglakad ng ilang hakbang. Hindi niya alam kung paano tumakbo ng ganito kabilis ang 3 ito. Sa isang iglap, nawala sila sa dilim ng gabi. Kailangan niyang huminto at tumingin kay Liu Bai na walang magawa. Ate, paano ang pera? Bakit ayaw niya? Sinabi ng magkapatid sa bahay ang tungkol sa ayaw ni Suyu sa pera. Mukhang hindi ito isang magandang senyales para kay Lausan. Kung ang 3 anak ay hindi pa nagbago, parang walang katapusan na hukay iyon. Sige na, tama na. Mag-isip na tayo ng ibang paraan. Biglang umihip ang malakas na hangin sa gabi. Nagising si Suyu sa panaginip. Pagtingin niya, makikita ang makislap na kalangitan. Hinipan ng malakas na hangin ang nipa na bubong. Diretso nitong tinadtad ng malaking butas. Patuloy pa rin ang malakas na hangin. Ilang manipis na beam ng bubong ang patuloy na nanginginig. Naririnig ang tunog ng plaster na bumabagsak mula sa dingding. May pakiramdam na ang buong bahay ay malapit ng bumagsak. Hindi maganda. Hindi naman siguro babagsak ang bahay na ito. Inay! Narinig ang sigaw ni Sinyang mula sa katabing bahay. Agad na itinago ni Suyu ang kanyang pagkabigla. Mabilis siyang bumangon, nagsuot ng sapatos at tumakbo palabas. Dalang, Erlang, Sanlang, Sinyang. Lumabas kayo. Ang 4 na bata ay mahigpit na magkakasama sa kama.
Nagmamadaling tumingin habang ang mga dayami sa itaas ay tinatangay ng hangin. Si Sinyang ay takot na sumisigaw ng inang. Si Dalang ay nagpakitang kalmado habang yakap ang kanyang mga kapatid. Nanginig ang puso ni Suyuexin. Hurry up, tumakbo na. Dumukot siya at niyayakap si Sanlang at Sinyang. Sumisigaw sa Dalaw at Erlaw. Lumabas ka na. Malapit nang bumagsak ang bahay. Natatakot ang apat na bata. Si Dalaw at Erlaw ay dumikit at bumaba sa kama ng mabilis. Nagmamadali na hindi na naisip ang sapatos. Nagtakbo ng walang sapin ang paa kasunod si Suyu. Sa bakanting lupa, 5 tao ang mahigpit na nagyakap. Nagmamasid na may pag-aalala habang ang bahay ay nahahampas ng malakas na hangin. Parang anumang oras ay babagsak na ito. Hintay, hintay, hintay. Tumigil ang malakas na hangin. Yung maliit na bahay na mukhang napakamahina. Ngunit nananatili pa rin itong matatag na nakatayo sa harap niya. Ngunit nakatingin sa mga damong ginugol sa lupa. At sa bahay na natitira na lang ang mga kahoy at ilang damo. Si Suyu ay hindi alam kung dapat siyang magpasalamat o magdalamhati. Naisalba ang bahay. Ngunit kailangan pa rin niyang gumastos ng malaking pera para muling itayo ang bubong. At natitira na lang sa bulsa niya ang 4 na pulubong na tanso. Pakiramdam niya ay parang nakatakda nang mawala siya sa langit. Hindi alam ng 4 na maliliit na bata ang kanyang kalungkutan sa loob. Nabigla sila sa bahay na hindi bumagsak. Tita! Walang problema sa bahay. Tumingin si Suyu kay Erlang na sobrang excited. Ano bang tawag mo dito, walang problema? Dahil sa sobrang galit, nataranta si Erlang. Agad siyang natakot at tinakpan ang kanyang bibig. Nang sumikat ang liwanag sa silangan, ang kalat ay malinaw na makikita. Si Suyu ay humahawak sa kanyang tumitibok na sentido. Nagbigay ng senya sa 4 na magkakapatid na huwag gumalaw. Siya ay mabilis na naglakad patungo sa nayon. Para humingi ng tulong sa pamilya Liu. Narinig na tinangay ang bubong. Si Lauhan Liu ay walang pag-aalinlangan. Binabati ang 3 anak na lalaki. Dalhin ang mga kasangkapan at pumunta na sa bahay ni Liu. Sumunod si Suyu. Tinitingnan ang nagmamadaling itsura ng mag-ama. Nang matagal nang naging matigas ang puso ay bahagyang bumukas. Maraming iba't ibang kasanayan ang mga tao sa baryo. Hindi mahirap para kay Lolo Liu at sa kanyang mga anak na ayusin ang bubong. Nang makita nila ang bakanting bubong, walang sinasabi, nagtrabaho na. Kinuha ni Liu Fei ang mga dahon ng damo na nahulog sa lupa na maaari pang gamitin. Si Liu Bai at Liu Zong ay nakita na hindi pa ito sapat. Agad silang tumakbo sa tabi ng ilog para magputol ng damo. Si Liu Laohan ay umuwi at nagdala ng hagdang bato sa bubong. Tinanggap ang mga dahon ng damo na itinapon ni Liu Fei at muling inayos ito. Sa loob lamang ng isang umaga, ang bubong ay naayos at pinatibay ng 4 na lalaki at ama at anak. May ilang mabigat na bato pa sa sulok, para hindi muling mapalipad ng hangin. Nagpasalamat si Suyu sa loob niya. Pinakulo niya lahat ng brown rice na binili kahapon. Para kumain ang mag-ama sa bahay bago umalis. Si Laohan ay umiinom ng makapal na lugaw na brown rice sa mangkok. Tinitingnan niya ang mag-ina na nakaluhod sa harap ng lutuan. Na kumakain ng talong pero gustong magsalita pero hindi makapagsalita. Sa huli wala pa ring nasabi. Ibinaba ang walang laman na mangkok at sinamahan si Liu Bo at ang iba. Mabilis na itanim ang 2 ektaryang lupa. Mukhang ulan sa loob ng 2 araw. Sumagot si Suyu at sinamahan ang anak bago bumalik. Tinawag si Dalang para buhatin ang pala. Kinuha ang lata ng butil ng trigo at naglakad patungo sa 2 ektaryang lupa sa tabi ng bundok. Naiwan silang sa bahay para alagaan ang kambal. Si Suyu ay nag-isip na ang pagkuha ng mga kaalaman sa pagsasaka mula kay Zhang Ai. Napakadali lang at walang gaanong abala. Ngunit hindi niya akalain na mabilis siyang mabibigo. Ang 2 ektarya ng lupa ng pamilya Liu ay naungkat na ng kanyang orihinal na katawan. Kailangan na lang ni Suyu na maghukay ng butas, itanim ang mga butil ng trigo at takpan ito. Ngunit mula hapon hanggang dapit hapon, 1/10 pa lamang ang naitanim. Tumingin siya nang hindi makapaniwala sa natitirang malawak na lupa. Nagtataka kung siya ay nagiging bulag na. Mas masahol pa, nararamdaman niyang ang katawan na kanyang inalagaan ay halos hindi na kaya. Lumingon siya sa nakaupo sa gilid ng bukirin na namumula ang mukha, si Dalang. Pareho silang nakakita ng kawalang pag-asa sa mga mata ng isa't isa. Naisip na bukas ay kailangan nilang maranasan ang ganitong matinding paghihirap. Si Suyu ay halos gusto nang umiyak ngunit walang luha. Naalala ang mga Liu na ama at anak na umalis ng maaga at umuwi ng huli. Nagluluto ng walang tigil sa buong taon sa higit 100 munang lupa sa bahay. Biglang humanga si Suyu sa kanila ng buong puso. Malapit nang lumubog ang araw. May hindi kilalang huni ng ibon mula sa bundok. Tita! Magdilim na. Ayaw nang magsalita si Suyu tungkol sa pagtatanim dahil sa pagod. Mag-wave lang siya kay Dalang. Ang mag-ina ay bumalik sa bahay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa harap ng kalan, si Suyu ay kumakagat ng inihaw na gabi sa kanyang isipan. Kailangan niyang pumasok sa bundok. Hindi na siya makakapag-ani. Ayaw na niyang mag-ani sa buong buhay niya. Kinabukasan ng umaga, hindi muna pumunta si Suyu sa bundok. Nakapaghukay ng sapat na taro para sa 4 na araw. Pagkatapos ay kinuha ang panggapas. Pumunta sa lugar kung saan namumuhay ang mga tao.
Nagputol ng maraming panggatong. Ang araw ay nakataas na sa kalangitan. Si Suyu ay umuwi at hindi nagpahinga. Ilang taro ang kanyang kinain upang mapuno ang tiyan. Kinuha ang lahat ng pera sa bahay. Mabilis na naglakad patungo sa tabi ng nayon sa ilog. May isang panday sa nayon. Kumikita siya sa paggawa ng mga kasangkapan sa agrikultura. Sa nayon na ito, may isa pang manghuli na kilala sa 10 nayon at bayan. Lahat ng lalaki sa pamilya ay mga manghuli. Narinig kong may nakuha silang isang pating na tigre noon. Kilala sila sa lugar ng Jinshi Town. Pumunta si Suyu sa pandayan. Nag-usap siya tungkol sa presyo. Nakapagpalit siya ng isang luma at sirang kutsilyo sa halagang 30 wen. Hawak-hawak niya ito at tinimbang. At ilang beses na inihampas. Nagulat ang panday at tumingin sa kanya. Talagang magaling kang humawak ng kutsilyo, Ginoo. Ngumiti si Suyu sa kanya ng bahagya. Ginoo, alam mo ba kung saan pupunta ang pamilya ng mga ngaso? Siyempre, alam ng panday. Patungo sa isang nakahiwalay na bahay sa gitnang silangan. Matapos magpasalamat si Suyu, siya ay umalis. Tamang-tama, tanghali na. Bahagyang nakabukas ang pinto ng pamilya ng mga ngaso. Tumawag si Suyu sa pintuan ng 2 beses. Isang matandang babae na puno ng sigla ang lumabas. Ipinakita ang kamay, sinabing wala ng karne. Nakuha na lahat sa bayan. Pumunta ako dito para humiram ng kagamitan sa pangangaso. Sa oras na iyon, ibabalik ko ang isang bahagi ng mga nahuli. Bilang komisyon, hindi ko alam kung maaari. Ito ang unang pagkakataon ng matandang babae na makarinig, na may humihiram ng kagamitan sa pangangaso. Nagtaka siya sandali bago nakapag-isip. Sinabi niyang hindi siya makapagpasya. Kailangan niyang maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Kaya umupo si Suyu sa ilalim ng malaking puno sa harap ng bahay ng mga ngaso. Naghintay siya. Hanggang sa lumubog ang araw. Dumating lamang ang magkapatid. Ikinuwento ni Lola Yang ang tungkol kay Suyu. Sinabihan ko na ang 2 anak. Naglakad papalapit sina magkapatid kay Suyu na may pagdududa. Hindi naman nila tinanggihan ang pagpapahiram. Nag-aalala lang sila na baka masira ni Suyu ang gamit nila. Ang mahalaga, hindi sila naniniwalang makakahuli talaga ng hayop si Suyu. Kung wala namang mahuli, babayaran ko rin ayon sa nasira. At sasagutin ko ang kaukulang gasto sa pagkukumpuni. Nakita ng magkapatid ang kanyang mukhang lugmok. Naawa sila at kumaway sa kanya. At pinapasok siya sa loob para mamili. Ang kanilang pamilya ay mga mangangaso, na umaasa sa pangangaso para sa kabuhayan. Kompleto ang kanilang mga kagamitan sa pangangaso. At lahat ay maayos ang pagkakaalaga. Kahapon lang ay nagkaroon sila ng malaking ani. Kamakailan, hindi na nila balak pumunta roon. May mga mabangis na hayop sa malalim na gubat dito. Sobrang dami ng mga makamandag na insekto at ahas. Pumili si Suyu ng isang pana. Ito na. Mabilis na nagmadali si Suyu. Sa wakas, bago tuluyang magdilim, nakabalik siya sa lumang bahay ng pamilya Liu. Nakikita siyang may dalang pana at baw. At may hawak pang isang maikling kutsilyo. Medyo naguguluhan ang mga tao sa lumang bahay. Hindi talaga ako marunong magtanim. Bukas balak kong pumasok sa gubat. Sa hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw. At sa pinakamatagal, 7 hanggang 8 araw. Natitirang butil ng trigo sa bahay. Pakiusap, tulungan ninyo akong itanim ito, mga kuya. At may 4 pang bata sa bahay. Sa mga araw na wala ako, pakiusap, tulungan ninyo akong alagaan sila, mga ate. Alam kong hindi ito sapat. Kaya ang sobra ay utang muna. Babalikan ko na lang mamaya. Matapos makapagpaliwanag, agad na umalis. Iiwan ang lumang bahay ni Liu. Nangungulila ang mga matanda at bata sa hangin. Nais ni Zhang na bawiin ang kanyang opinyon kay Suyu noong nakaraang 2 araw. Sa ngayon, sa tingin niya, hindi isang pamilya kung hindi kakabilang sa isang bahay. Yung bagong manugang sa 3 anak. Ang kapal ng mukha ay kasing ganda ni Liu Zai. Bumangon si Suyu bago magliwanag. Nagluto siya ng isang buong takal ng tubig at inilagay ito sa bambu tube. Nagluto rin siya ng 10 gabi. Isinilid ang pang-apoy sa bulsa at dinala ito. Nakabackpack ang mga palaso. Muling binalutan ng piraso ng tela ang hawakan ng maikling kutsilyo. Nakahanda na ang lahat, kasabay ng paglitaw ng puting liwanag sa silangan. Pumunta siya sa hilagang bahagi ng mga bundok. Pagkaalis niya, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Hinawakan ni Dala at ni Erla ang mga kapatid. Sinabi ng kanilang madrasta kagabi na siya ay pupunta sa bundok upang manghuli at pinagsabihan silang alagaan ang kanilang sarili sa bahay. Pagbalik niya, magkakaroon na tayo ng karne. Sabay silang natuwa. Ngunit natatakot din sa panganib ng babae. Samantala, pumasok na si Suyu sa paligid ng biisyan. Sa loob ng bundok, parang isda sa tubig ang babae. Ang kapaligiran na katulad ng nabagong gubat sa katapusan ng mundo. Ay mabilis siyang nagdala sa estado ng manghuli. Mga ibon sa gubat. At mga maliit na hayop ay paminsan-minsan dumadaan sa kanyang tabi. Inalis ni Suyu ang kanyang pana. Ipinatong ang palaso sa string. At sa langit, shiu, isang palaso ang lumipad. Narinig ang isang sigaw ng ibon. Kasunod nito, isang anino ng abo. Ang nahulog mula sa mga puno, nahihirapang bumagsak. Si Suyu ay inalis ang mga damo sa harap na kasing taas ng tao.
at mabilis na naglakad patungo sa direksyong nahulog. Isang gray na ibon na may sugat sa pakpak ay nahihirapang umungol sa mga dahon. Kailangan pang sanain ang aking katumpakan. Si Suyu ay medyo nalungkot habang hinuhugot ang palaso. At kinuha ang matabang gray na ibon na hindi makalipad. At ginamitan ito ng lubid upang itali ang mga pakpak nito. Huwag nang magpatuloy sa paglalakad sa baywang. Naglakad siya, at nakatagpo ng mga hayop at ibon, upang maibalik ang pamilyar na pakiramdam. Nang makarating siya sa dapit hapon, ang katawan niya ay puno na ng iba't ibang mga malapit ng mamatay na hayop. May mga ligaw na manok, ligaw na ibon at mga squirrel. At isang pugad ng mga kuneho. Ang pugad na ito ng mga kuneho ay talagang nakakagulat. Dapat ay sinusundan niya ang mga squirrel na tumatakbo sa puno. Ngunit hindi inaasahan, isang ulo ng kuneho ang biglang lumitaw sa maliit na bunto ng lupa sa harap. Nang makita ito ni Suyu, anong dahilan para pakawalan ang ganitong pagkakataon? Walang dahilan para hindi ito hulihin. Sa bilis na hindi mo kayang isipin, hanapin ang ilang butas ng kuneho sa paligid. Takpan ito ng mga bato. Mag-iwan ng isang daanan. Sunugin ang mga basang dahon. Magkakaroon ng makapal na usok. Lahat ng 7 kuneho sa pugad ay tatakbo palabas. Mahuli ng buhay. Malalaki ang mga kunehong ito. Makikita mong isang pamilya ito. 2 malalaki at mataba. 5 maliliit na napakaganda rin. May kulay abong balahibo na makintab. Ayaw ni Suyu kumain ng karne ng kuneho. Pero gustong-gusto niya ang balat ng kuneho. Ginagawa itong damit, guwantes at scarf. Mainit ito sa taglamig. Dahil sa dala niyang mga kuneho, kailangan ni Suyu na huminto sa malapit. Sa isang liko ng bundok na walang hangin. Naubos na ang mga taro na dala niya. At 1/4 na lang ang natirang tubig. May mga maliliit na agos na tumutulo sa pader ng bundok. Gumawa si Suyu ng maliit na hukay gamit ang mga sanga, na madaling makita sa gubat. Naghintay ng kaunti. Nagtipon ang tubig. At naging isang maliit na pudo. Madilim na ang paligid. Nagsindi siya ng isang apoy. At pinatay ang ibong labis ng nahirapan. Upang i-roast at kainin. Malaki ang naubos na lakas ngayon. Masyadong kaunti ang mga ibon para sa karagdagan. Nag-ihaw si Suyu ng mga ligaw na manok. Ang inihaw na karne ay may patong na taba. Kapag kumagat, ang bango ay sumasabog. Matagal nang hindi kumakain ng karne, siya ay nagpakasawa. Sa loob ng ilang sandali, nakain niya ang isang ibon. At isang ligaw na manok na walang natira. Nabusog, nagdagdag siya ng ilang pangpanggatong sa apoy. Si Suyu ay nagpahinga na. Kailangan niyang magtipid ng lakas. Malaki ang temperatura sa araw at gabi sa bundok. Kaya't si Suyu ay nagtakip ng mga tuyong dahon sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, makakapagpanatili siya ng init at maitatago ang sarili. Upang hindi siya makita ng mga malalaking mabangis na hayop na naghahanap ng pagkain sa gitna ng gabi. Sa gitna ng gabi, umulan ng kaunti sa langit. Nabasa ang apoy. Isang malamig na hangin ang humampas. Si Suyu ay nalamig at biglang nagising. Sa araw ng ulan, ayaw lumabas ng mga hayop. Umalis ang babae sa gitna ng ulan. Patuloy na naghahanap ng yungib. Sa wakas, nang magliwanag ang umaga, natagpuan ang isang natural na yungib na nakatago sa mga damo. Basang-basa na siya. Si Suyu ay pagod at antok. Ngunit hindi siya makapagpahinga. Naghanap siya ng ilang tuyong sanga, at nagliyab ng apoy sa yungib. May apoy na. Ang temperatura sa kanyang katawan ay unti-unting bumabalik. Ngayon lang siya nagkaroon ng oras upang magmasid. Ang kuweba na kinaroroonan ko ngayon. Ito ay isang natural na nabuo na kuweba. Hindi rin malaki ang loob ng kuweba. Pero maganda ang taas nito. At wala ring dumi ng hayop dito. Ibig sabihin, hindi ito tirahan ng anumang hayop. Talagang isa itong napakagandang taguan. Kaya agad nagdesisyon si Suyu. Sa mga susunod na araw dito na tayo titira. Isang umaga, nilinis ni Suyu ang 7 kuneho. Napakabuo ng mga balat na naalis. Madali itong pinroseso gamit ang abo ng damo. Lahat ng karne ay inihaw ng sabay-sabay. Kapag gusto ng kumain, initin na lang ito. Naghintay hanggang sa tuluyang huminto ang ulan sa tanghali. Tinakpan ni Suyu ang yungib. Kumuha ng armas. Pumunta sa paghahanap ng pinagkukunan ng tubig. Sa daan, napansin ni Suyu ang maraming bakas ng mga hayop na naglalakad. Karamihan dito ay mga lobo at unggoy. Mayroong hindi bababa sa isang grupo ng unggoy at isang grupo ng lobo sa paligid. Iwasan ni Suyu ang pagdaan sa mga ito. Sa daan patungo sa pinagkukunan ng tubig. Nag-shoot siya ng 2 palaso. Nakatama siya sa isang whistle at isang kabute. Matapos ang pagsasanay kahapon. Ngayon, ang kanyang pagbaril ay napakatumpak. Sinadya niyang iwanan silang may hininga. Walang tinamaan sa mga mahahalagang bahagi. Sa gubat, hindi kulang sa mga pangangat. Si Suyu ay nagputol ng isang makapal na sanga. At ibinuhol ang 2 biktima sa sanga. At dinala ito sa pinagmumulan ng tubig. Ito ay isang mababang lugar sa gitna ng bundok. Isang maliit na lawa na natural na nabuo. Mababaw at malinaw ang tubig. May mga isda pa sa loob. Mas nakakagulat, ang mga isda dito ay hindi man lang nagtago. Tama ang kanyang bawat hawak. Hindi nagtagal. Nahuli ni Suyu ang 6 na isda na may bigat na 2 hanggang 3 kilo. Ipinagsama niya ang mga ito gamit ang damo at isinabit sa kabilang dulo ng pang-angkat.
Puno na rin ng tubig ang isang kawayan. Sa dapit hapon, ito ang pinakaaktibong oras para sa mga mabangis na hayop sa bundok. Umalis na si Suyu mula sa pinagkukunan ng tubig. Nag-aabang sa paligid habang may daladalang biktima ngayon. Nasa 2 kilometro pa mula sa pinagkukunan ng tubig. Nakakita ng isang bunto ng sariwang dumi. Agad itong nakilala ni Suyu. Ito ay iniwan ng isang adult na itim na oso. Sobrang tuwa ni Suyu sa kanyang puso. Hindi niya balak itong palampasin. Malapit nang magdilim, si Suyu ay bumalik sa yungib na may dala ng mga natamo ngayong araw. Habang nag-iihaw ng isda bilang merienda, iniisip niya kung paano mapapalabas ang itim na oso. Ngunit hindi maganda ang panahon. Muli itong umulan sa gabi. At sa pagkakataong ito, umulan ng may patuloy na pag-ulan sa loob ng 2 araw. Si Suyu ay nakahiga sa yungib. Pinapanood ang nagpupumiglas na mga spores at ang dilaw na musang. Pati na ang ilang huling mga ligaw na manok at ardilya. Ayaw niyang bumaba ng bundok ng ganito lang. Nagpasya siyang maghintay pa ng tamang pagkakataon. 4 na araw na ang lumipas mula nang pumasok si Suyu sa bundok. Buti na lang at noong unang araw pa lang, si Liu Bae kasama ang 2 kapatid. Natapos na nilang itanim ang mga binhi ng trigo na iniwan ni Suyu. Sa pinakaloob na kubo ng pamilya Liu sa nayon, si Liu Dalang at Liu Erlang ay naglagay ng apoy sa loob ng bahay. Ngunit palaging may hangin na pumapasok sa bahay. Kahit na may apoy, malamig pa rin. Sa huli, ang 4 na magkakapatid na nakabihis ng manipis ay direktang lumipat sa kama. Dito lang sila medyo uminit. Ilang araw nang hindi nakikita si Suyu. Binibilang ni Sinyang ang mga daliri niya araw-araw. Araw-araw nagtatanong, "Ate, kailan babalik si nanay?" Baka hindi na siya babalik. Huwag kang magbiro, pag tumigil ang ulan, babalik na siya. Tahimik si San lang ng ilang sandali, ngunit hindi nakatiis at nag-alala. Sabi mo, baka nakain na siya ng mabangis na hayop. Pagkasabi niya nito, biglang umiyak si Siniang ng malakas. Huhuhu. Ayaw ni Siniang nakainin ng mabangis na hayop si inay. Nang umiyak siya, ang 3 pang tao sa loob ng bahay ay natahimik. Pagkalipas ng 3 segundo ng katahimikan, hindi na napigilan ni San lang, at napaiyak na rin. Iniwan na tayo ni Tia. Siguradong tumakas na siya. Kuya, totoong tumakas na ba siya? Si Dala ay tumingin sa umiiyak na kambal. At saka tumingin sa takot na si Erlang. Ang matagal na niyang hinala ay parang nakumpirma na. Isang pakiramdam ng panlilinlang at pag-abandona. At galit ang sumik sa kanyang puso. Naisa nang magalit ng panganay sa mga kapatid na huwag na silang isipin siya. Biglang may narinig na kumakatok sa pinto. Dai lang, Erlang. Buksan mo, ako si Tia. Kumain na ba kayo? Nag-steam ako ng ilang mga bigas na bun. Lumabas na kayo at kunin ito. Bakit kayo umiiyak? Ako ba ang nahuli, nagugutom na ba kayo? Hindi rin natin alam kung kailan uwi ang pamilya ni Kuya. Sa mga susunod na araw, dito kayo kakain sa lumang bahay. Iniwanan niya ako ng barya para bumili ng bigas. Sinabi niyang ako ang bahala sa pagkain ninyong 4. Nagulat si Dala at napatingin. Iniwanan kanya ng pera. Hindi ba niya kayo iniwan at palihim na tumakas? Tumango si Ate Hi. Tumingin sa 2 bata na abala sa pagkain ng tinapay at nakalimutang umiyak. Nagmumurming nagagalit. Talagang kapareho ng iyong ama ang stepmother niyo. Mas makapal pa ang mukha kaysa sa lupa sa ilalim ng pader ng lungsod. Ilang barya lang ang naiwan. Para sa inyong 4 na bibig. Hindi ko alam kung gaano pa ang kailangan kong gastusin. 4 na araw na siyang umalis. Hindi ko alam kung gaano pa kami maghihintay bago siya bumalik. Hindi naman madaling pasukin ang kabundukan. Kung ang isang mahina at babaeng tulad niya ay. Pagdating sa puntong iyon, napansin niyang nakatitig sa kanya ang 4 na bata na malalaki ang mga mata. Parang handa silang kagatin siya kung may masama siyang masabi tungkol sa kanilang madrasta. Parang mga mababangis na hayop ang itsura nila. Agad na tumigil si Ate Hi sa pagsasalita. Tinawag niya sila. Kinuha niya ang natitirang 2 tinapay sa basket. At ibinigay kina Dalang at Erlang, sabay muling pinaalalahanan sila. Umaga at gabi, pumunta kayo sa lumang bahay para kumain. Wala akong oras na dalhan kayo araw-araw. Ang dami pang gawain sa bahay. Mahina pa niyang ibinulong, pinoprotektahan mo pa talaga siya. Mabilis na umalis na may dalang walang laman na basket. Pagkaalis ni Ate Hi, agad na nagbago ang mukha ng 4 na magkakapatid na puno ng lungkot. Nakangiti na sila agad. Nakanganga sa mainit-init na bigas na tinapay sa kanilang kamay. Akala nila ay iniwan sila ng kanilang stepmother. Pero sinabi pa niyang bantayan sila ng tiyahin. Kuya, tiyak na makakakuha siya ng hayop pagbalik niya. Tinitingnan ni Erlang ang maliwanag na langit. Napakabughaw nito. Nakakaramdam ng walang hanggang pag-asa ang sinumang tumingin. Kumpiyansa niyang sinabi. Malakas siya, siguradong kakayanin niya. Tumingala si Dalang sa mga bundok sa hilaga. Napangiti siya. Kumain ka na, pagkatapos magpakulo tayo ng tubig. Punasan mo ang mukha mo, ang dumi-dumi mo na. Si Bunso ang unang natapos kumain. Pagkatapos kumain, maayos siyang umupo sa may pintuan.
Hinihintay ang mga kuya na mapakuluan ang tubig. Unang maghugas ng mukha. Pinakamahal ni nanay ang malinis at masunuring anak. Nakikinig si bunso kay nanay. Maging isang malinis at mabait na bata. Nilinis ang sarili. Tahimik na kinuha ni Nadalang at Erlang ang walis. Nagsimula silang maglinis sa bahay. Hindi na kontrol ni Suyu na nakasakay sa puno. Malakas siyang bumahing. Nanginig ang kutsilyo sa kanyang kamay. Halos mahampas siya ng nakatayong itim na oso. Buti na lang ay nandoon pa ang kanyang likas na kakayahan sa pakikipaglaban na nakuha sa panahon ng apokalipsis. Sa sandaling bumangon ang pawikan, agad na kumilos ang katawan upang umiwas. Ngunit sa isang pag-iwas na iyon, ang itim na oso na dati niyang kontrolado sa ilalim ng puno, biglang tumalon at umakyat sa puno. Isang tao at isang oso, nakatayo sa isang sanga ng puno, na may distansyang wala pang 2 metro. Nagkatinginan sila. Walang pag-aalinlangan si Suyu. Kinuha ang pana at naghanda. Mabilis na pinakawalan ang isang palaso. Walang duda, tumama ito sa itim na oso. Pero hindi malakas ang tama. Bahagya lang nitong nasugatan ang balahibo nito. Sa halip, lalo lang itong nagalit. Biglang tumalon ang itim na oso patungo kay Suyu na umaatungal. Nang lumipad ang itim na oso papunta sa kanya, nakapaghanda na si Suyu ng matalim na maikling kutsilyo. Pumihit, lumuhod. Itinaas ang kutsilyo gamit ang 70% ng lakas. Tinutok sa tanging bahagi ng tiyan ng itim na oso na maputla. Isang matinding saksak. Roar! Yumanig ang kalahating bundok. Sa malupit na sigaw na nanginginig, ang itim na oso na puno ng galit kanina. Sa isang iglap, ay nahulog sa lupa, na may tunog na bang. Hawak ni Suyu ang dugo ang kutsilyo, na may buong bigat ng katawan. Sinaksak ang itim na oso na nakahiga sa lupa at nagdurusa. Matapos ang maikling pag-iyak ng awa, hindi makapaniwala ang itim na oso at humingal. Nakniel si Suyu sa itaas ng itim na oso at hinugot ang kutsilyo. Sanay na pinunasan ang mainit na dugo ng oso sa kanyang mukha. Tumingin siya sa namatay na itim na oso sa ilalim niya. Ang kanyang mga labi ay nagtaas ng masigla. Mayroon na ito. Dapat magiging maganda ang taglamig na ito. Matapos hilahin ni Suyu ang itim na oso pabalik sa yungib. Ganap ng madilim ang paligid. Ang itim na oso ay mga 700 libra ang bigat. Hindi ito madaling buhatin ni Suyu. Kaya't gumawa siya ng simpleng panghila gamit ang mga sanga. Kinabukasan pagdapo ng umaga, si Suyu ay nagbuhat ng itim na oso at iba pang mga biktima. Lahat ay ikinabit sa karitela, at nagsimula ng bumaba ng bundok, sa direksyon na hindi siya pumunta noong papunta siya rito, kundi pinalibutan ang kabundukan. Diretsong patungo sa bayan ng Kaiyang. Walang curfew sa Shenggo, pero magsasara ang mga pinto ng lungsod sa huling bahagi ng hapon. Bawal ang paglabas ng tao. Hinahatak ni Suyu ang mabigat na biktima. Mabilis at mabagal. Sa wakas, bago magsara ang mga pintuan ng lungsod, pumasok siya sa bayan ng Kaiyang. Kailangan magbayad ng bayad sa pagpasok sa malaking lungsod. Pera ng mga dokumento. Isang dokumento bawat tao. Si Suyu ay nasa pintuan ng lungsod. Nagtinda ng isang ligaw na manok na may bigat na higit sa 4 na kilo. At nakakuha ng 8 kwento. Nakapagbayad siya bago siya pinayagang pumasok sa lungsod. Ang mga gwardiya sa pintuan ng lungsod ay namangha nang makita ang itim na oso sa kanyang dala. Ang ekspresyon nila ay mula sa hindi makapaniwala hanggang sa naguguluhan. Hindi pa lumilipas ang isang insenso. May balita na may nakakuha ng isang oso at isang baboy ramo na papasok sa bayan para ibenta. Nakumalat sa 2 tagahawak ng mga restoran sa bayan. Totoo ba talaga? Tiyak na tiyak, mga tagapangasiwa. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking oso at baboy ramo sa buong buhay ko. Mas malaki pa ang ulo nito kaysa sa 2 ulo ko. Dapat kang pumunta agad. Kung hindi, baka maubusan ka na ng pagkakataon at mabili na ito sa kabilang restoran. Si Suyu ay kasalukuyang kumakain sa isang wonton stall malapit sa gate ng lungsod. Umorder siya ng 5 mangkok ng pork wonton ng sabay-sabay. Isang mangkok ay 8 sentimo. Ipinagkaloob ang 40 barya sa nagtitinda. Tahimik siyang umupo sa nag-iisang bilog na mesa. Inangat ang mangkok at sinimulang kumain. Masarap na masarap. Mabilis ang pagluluto ng nagtitinda ng wonton. Hindi kayang sabayan ang bilis niyang kumain. 3 bowl na ang naubos. Nasa kawali pa ang ika-4 na bowl. Ang nagbabalat ng pagkain ay pinunasan ang pawis sa kanyang noo at humingi ng paumanhin. Sandali lang po. Nagluluto pa. Nang dumating si Ginoong Fan, kakatapos lang ni Suyu sa kanyang ika-5 bowl ng wonton. Busog na ang tiyan. Kontento ang mukha. Nakalipat sa kasalukuyan. Ito ang kanyang unang totoong pagkain. Anak, ikaw ba ang nakapatay sa itim na oso na ito? Nagtataka si shopkeeper Fan at nagtatanong. Nung narinig niyang nagtatanong tungkol sa oso, tumayo si Suyu na may dalang kutsilyo. Akin ito. Gusto mo ba? Kung kukunin mo ang buong ulo, pwede kitang bigyan ng mas murang presyo. Tiningnan ni Boss Fan si Suyu. Tapos tiningnan niya ang itim na oso. Hindi napigilang magtanong siya. Ang lahat ng ito, ikaw lang ba ang nagdala pababa ng bundok? Mukhang bago pa ang mga ito.
Ang itim na oso na ito, pinatay ko kagabi bago magtakip silim. Hindi naman mainit ang araw na ito. Ayos lang ang lahat. Gaano karami ang balak ibenta ng dalagang itim na oso? Magkano ang iaalok mo? Kakaabot lang niya sa bayan. Naakit na siya ng wonton. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong alamin ang presyo ng mga hayop na ito. Nag-isip si Ginoong Fan. Sinubukan niyang ipakita ang isang numero. 80 leang. Agad na nag-convert si Suyu sa kanyang isip. Ayon sa pinakamataas na pamantayan ng pamumuhay sa Nyangbai Village, ang isang pamilya na may 5 tao ay karaniwang gumagastos ng 20 leang sa isang taon. Ang 80 leang ay katumbas ng 4 na taon ng masarap na pagkain at inumin. Itsat, halos ganoon na nga. Ang karne ng oso ay hindi talaga masyadong mahal. Medyo mas mahal kaysa sa baboy. Maaaring ibenta ng 56 na pung salapi bawat kilo. Ang itim na oso na ito ay may 700 kilo. Kumuha tayo ng gitnang halaga. Ang laman ng karne ay maaaring ibenta ng mga 40 tael. Pangunahing halaga ang balat ng oso, apdo ng oso at mga paa ng oso. 40 tael ay hindi masama. Sige, 80 tael ang kasunduan. Maging si Suyu ay mabait pa. At nagdala pa ng isang manok bundok bilang dagdag. Gusto mo bang ipahatid ko ito sa inyo? Nakita ko sina tagapamahala at ang katulong. Na walang magawa sa bangkay ng itim na oso. Ibinaba ni Suyu ang kutsilyo at pana sa istante. At diretsong binuhat ang buong istante. Tumingin siya kay Manager Fan at bahagyang itinaas ang baba. Ipinapakita sa kanya na magdala ng daan. Nakita ang mabigat na bundok ng itim na oso na dumaan sa harap niya. Halos mahulog ang panga ni Ginoong Fan sa gulat. Ay ito, siya. Medyo naguguluhan si Ginoong Fan. Sumisigaw si Suyu sa unahan. Tara na. Naghihintay pa siyang magbayad. Isang malakas na bong ang narinig. Hinila ni Suyu ang itim na oso mula sa sabitan. At inilagay ito sa dahon ng saging na inihanda na sa likod ng kusina ng restoran. Maraming mga customer ng restoran ay naiintriga ring lumapit. Nakatayo sa pintuan ng kusina para silipin ang oso. Itong mga dambuhalang hayop, may ilan, buong buhay nila. Nakita ko lang ito isang beses. Nang inilipat ni Suyu ang oso, nadaganan siya ng dugo sa kamay. Agad na inutusan ni Ginoong Fan si Xiao na kumuha ng isang palanggana ng mainit na tubig para sa kanya. Nang matapos si Suyu dito, dala na ng master ang 2 estudyante. Nag-uusap sila tungkol sa pagkuha ng katulong mula sa mga butcher sa silangang bahagi ng bayan. Ang pagpatay ng baboy ay isang teknikal na trabaho. Huwag nang pag-usapan ang pagpatay ng oso. Si Suyu ay nakatakbo na sanang magbayad sa malaking bulwagan. Nakarinig siya ng usapan mula sa kusina. Kumilos siya at nagtanong mula sa loob. Kaya kong pumatay ng oso. Sanay akong magbalat at maghiwa. Wala rin akong hihilinging bayad. Basta bigyan niyo ako ng merienda. Magbigay pa sana ako ng isang lugar para makatulog magdamag. Medyo naakit si Master. Agad niyang pinapunta ang disipulo niya para magtanong kay Panginoon Fan. Kung pwede ba, tumakbo ang disipulo para itanong. At bumalik agad. Si Panginoon Fan na naglalagay ng banner ng bingus sa hall ay sumunod na rin. Miss, ganito na lang. Kukunin ng aming restoran ang mga hayop na nahuli mo. Kapag natapos na ako, ibabayad ko sa iyo lahat. At tungkol sa pagpatay ng oso, dapat ay tama ang halaga. Sige, magpatuloy ka na. May mga bakanting kwarto sa restoran. Mag-iwan ako ng isa para sa iyo. Matutulog ka dito ngayong gabi. Si Panadero ngayon ay sigurado na si Suyu ay isang kakaibang tao. Si Suyu ay malugod na nagpasalamat. Humingi siya ng apron sa mag-aaral. Pumasok sa kusina upang pumili ng mga kasangkapan. May isang hanay ng mga kutsilyo ang master. Iba't ibang uri at hugis ang mga ito. Nakapili si Suyu ng isang maliit ngunit matalim. Magsimula ng magtrabaho. Napakabilis ng kanyang mga galaw. Balat ng oso. Sa loob ng 2 insenso. Nakuha na ni Suyu ng buo. Nakatitig ang 2 estudyante sa kanya na puno ng paghanga. Kung hindi lang nandyan ang kanilang guro, gusto na nilang lumuhod at mag-aral muli. Ilabas ang balat ng oso. Ipatuyo muna sa post sa likod bahay. Pagkatapos ay hahanapan na ng may-ari ng tao para ayusin ito. Pinalitan ni Suyu ang kutsilyo ng matulis. Para hatiin ang mga buto at mga bahagi ng oso, tulad ng mga paa at apdo. Mga bahagi na medyo bihira. Sa harap ng tindahan, nag-anunsyo si Ginoong Fan. May mga tao nang dumating na gustong kumain ng mainit na paa ng oso. Si Suyu ay nag-igpaw ng karne, habang ang master chef ay nag-aapoy at nagluluto. Ang buong restoran ay maliwanag na maliwanag, abala at masigla, hanggang sa kalaliman ng gabi. Natapos lamang ang pag-ayos ng hotel. Nagluto ang master chef ng isang malaking sabaw para sa lahat. Isang mangkok ng noodles at isang malaking manto bawat isa. Kainin mo kasama ng sabaw. Huwag mong sabihin ang sarap nun. Pagkatapos kumain, si Suyu ay pinapunta sa isang ordinaryong single room. May mainit na tubig pa sa kusina. Nalaman niyang gusto niyang maligo. 2 mag-aaral ang tumulong dalhin ang mainit na tubig. Nakatayo si Suyu sa tabi ng balde at tumingin. Nabigla ako sa babaeng multo na may magulong buhok sa tubig.
Ilang araw na akong hindi nakapaglinis sa bundok. Marumi at mabaho ang katawan. Agad na isara ang pinto. Maligo at mag-shampoo. Wala akong malinis na damit na mapapalitan. At hindi ko naman maiiwanan ang suot. Wala akong magawa kundi sipatin ito. Magbihis ka na. Masyado ng gabi. Ilagay mo ang tubig. Bumalik sa kwarto at matulog agad. Ang tulog na ito ang pinakakomportable. Mula nang makatawid si Suyu. Sumikat na ang araw. Si Suyu ay natural na nagising. Maghuhugas lang ng kaunti. Kumuha ng pana at maikling kutsilyo at pumunta sa bulwagan. Nang makita siya ni Ginoong Fan na lumabas, agad niyang ibinigay ang bayad sa kanya. Ang lahat ng kanyang nahuli ay naibenta. Ng 85 leang at 310 wen. Binigyan siya ni Ginoong Fan ng 4 na barya na tig 20 layang. At nagbigay pa ng 5 leang na pira-pirasong pilak. At may 311 tanso. Nakalagay sa isang sako ng tela at ibinigay sa kanya. Nakuha niya ang bulsa ng pera. Mabigat ito. Malaking piraso. Medyo naiintindihan na ni Suyu. Ano ang pakiramdam ng salitang mayaman hanggang balikat? Pagkatapos umalis sa restaurant, si Suyu ay naglibot sa buong Kaiyang County at nabili ang lahat ng kulang na bagay. 400 libra ng pinong bigas, 100 libra ng pino, at 50 libra ng dilaw na soybeans, 50 libra ng millet. Kabuang 600 libra ng pagkain. Sapat na ito para sa kanya at sa 4 na bata sa loob ng 4 na buwan. Maaari nilang maayos na malampasan ang taglamig na ito. Matapos bumili ng pagkain, si Suyu ay bumili muli ng 3 kumot na may bigat na 10 kilo sa tindahan ng tela. 3 manipis na kumot, at 3 banig na gawa sa balat ng nyog. Bukod dito, kumuha siya ng 5 kilo ng bulak. Bumili siya ng pinakamurang puting tela ng bulak. 1 piraso ng asul na tela ng bulak. 1 piraso ng pulang magaspang na tela. Ang pulang tela ay itinatago para sa bagong taon upang gawing bagong damit. May mga ready-made na damit sa tindahan. Mga second hand. Siguro kinuha mula sa pawn shop bilang ipinatong na pondo. Mura ang presyo, sabi ni Suyu. Tingnan ko pa yung suot kong maruming damit na hindi na pwedeng tignan. Agad akong pumili ng isang damit na kaya kong isuot. At bumili rin ako ng isa para sa bawat isa sa 4 na bata. May sapatos din, 1 peres para sa bawat isa. Si Suyu ay may sariling bota. Ang 4 na bata ay may mga sapatos na gawa sa magaspang na tela. Lahat ay medyo luma na. Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 10 tael ng pilak. Noong nagbabayad, si Suyu ay napahinga ng malamig. Hindi nakapagtataka na lahat ay bumibili ng materyales para gawin sa bahay. Umalis mula sa tindahan ng tela. Pumunta si Suyu sa tindahan ng mga pangkaraniwang bilihin. Bumili ng mga kinakailangang mantika, asin, toyo at suka. Mga kawali, mangkok at plato. Matapos makumpleto ang mga binili, nasa ilalim ng hilagang pinto si Suyu. Nagbayad ng 30 wen para magrenta ng 1 kariton. Kasama ang kariton na pinapagana ng chopper upang iluwad ang mga biniling bigas. Nakasakay ng puno ang sasakyan ng mga bagay. Nagsimula nang bumalik sa Liujiakun. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 18 tael ng pilak. Ngayon, mayroon pa siyang natitirang 67 tael at 3 piraso ng pilak. Plano ni Suyu na itabi ang 50 tael para sa mga emergency. Ang natitirang 17 tael ay balak niyang gamitin para gumawa ng ilang magandang webless. Ayusin mo na lang ang sirang kubo. Tapos itayo ang bakod. Walang bakod. Walang kahit anong privacy. Hindi ako mapakali kahit may ilalagay sa bahay. Palaging nag-aalala na baka may magnakaw. Sa dapit hapon, matagumpay na nakarating ang 2 sa nayo ng Liu. Si Suyu ay nag-iisip tungkol sa 4 na maliliit na bata sa bahay. Nais na niyang umuwi, ngunit hindi niya inasahan. Pagpasok sa nayon, may isang tiyahin na huminto sa kanya. Ate, mabilis, umuwi ka at tingnan mo. Bumalik na si Liu Laosan. Bumalik na si Liu Laosan. Buhay ba o patay ang babalik? Nasa dulo na ng dila ni Suyu. Ngunit naisip niyang hindi tama na itanong ito mula sa kanyang bibig. Tumango siya kay Ate Zhou at humiling sa karwahe na magmadali. Mabilis na naglakad pa uwi. Bago pa man siya makauwi, nakita na niya ang maraming tao sa harap ng bahay na gawa sa damo sa burol. Nakita ni Ate He siya sa isang sulyap. Sumigaw siya sa tuwa. Kapatid, finally nandito ka na. Sa harap ng bahay, maraming tao. Sabay-sabay silang tumingin sa direksyon ng tulay. Naghiwalay ang tao para makadaan. Muling lumitaw ang pamilyar na mukha ni Lin Erbao. Hinigpitan ni Suyu ang hawak niyang kutsilyo. Sabihin mo sa kariton na huwag matakot. Maghintay ka lang dito. Mag-isa akong lalapit. Agad akong nagtanong na hindi maganda. Bakit nandito ka na naman? Buhay pa si Liu Zai. Ngunit nasa kalahating buhay na estado. Puno ng pasa. Lalo na ang kanyang ipinagmamalaking matangos na mukha. Ngayon ay nakakadiri na. Ang magkakapatid na Daliang. Nakatutok sa harap niya, ginugulo siyang gisingin. Nang makita si Suyu, ngumingiti ng maliwanag ang mga mata. Halos instinctively niyang tinulak si Liu Zai. At tumakbo papunta kay Suyu. Anak, tiya, ang 4 na magkakapatid ay pumunta sa likod niya. Tumingin sa kanyang bagong kasuotan. At sa maraming karwahe sa tulay. Alam nilang nakakuha siya ng biktima.
Lubos siyang natutuwa. Si Suyu ay humarap sa apat na bata. Hinawakan ang ulo isa-isa. Maingat na bumulong. Dalang, Erlang. Kayo na ang magdadala sa mga bunso papasok sa bahay. Nandito ako. Malalim na tiningnan ni Dalang si Suyu. Tumigil sandali. At saka siya sumunod na may pagsunod sa utos papasok sa bahay. Nang isara ng magkakapatid ang pinto ng bahay. Itinaas ni Suyu ang kutsilyo sa kanyang kamay na parang kidla. Tulad ng hangin. Napakabilis na itinutok ito sa lig ni Lin Erbao. Ang mga taga-baryo at mga tao ng pamilyang Liu ay sabay-sabay na napahinga sa takot sa kanyang ginawa. Ang mga kasama ni Lin Erbao, agad na itinaas din ang kanilang mga armas. Pinalilibutan si Suyu, gustong kumilos. Sino man ang maglakas ng loob na kumilos, papatayin ko siya. Isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa liig dahil sa talim. Ang amoy ng dugo sa hawakan ng kutsilyo ay pumailalim sa ilong. Nanginig ang balat ni Lin Erbao sa mukha niya. Tumigil kayong lahat. Huwag kayong gagalaw. Ginangkin, ano ba ang ibig mong sabihin? Tumingin si Suyu sa lalaki sa sahig na halos patay na. Gusto ko sanang itanong kung ano ang ibig mong sabihin. Sabi mo, huwag akong bigyan ng buhay na tao. Ano na namang ito? Tama si Liu Laosan. Talaga namang isa kang masamang babae. Mabuti na lang at ibinalik ko sa iyo ang tao ng buhay. Hindi ka man lang nagpapahalaga. Akala mo, gusto mo pang patayin ako. Ibalik mo ang tao. Yung utang. Walang balak na isara yon. Siyempre, hindi pwede. Naging mapanganib ang mga mata ni Suyu. Nanginig si Lin Erbao sa kanyang titig. Talagang hindi ko inasahan. Mayroon palang ganitong matigas na babae sa bahay ni Liu Laosan. Kung alam ko lang, hindi na siya dumating ngayon. Habang iniisip niyang kumbinsihin si Suyu na huwag magpadalos-dalos, bigla niyang kinuha ang kutsilyo. Ihinarap ang kamay. Nabigla si Lin Erbao sa kanya. Nang walang isip, hinawakan ang liig. Nandoon pa ang liig. Huminga ng malalim. Anong ginagawa mo? Utang. Abala si Lin Erbao na itinataboy ito. Ang mga kapatid na gustong samantalahin ang pagkakataon upang atakihin si Suyu. Hindi ba nila nakikita na ang kanilang kakayahan ay napakakunti? Sapat ba ito para sa matigas na babae na ito? Maraming beses nang lihim na tumingin kay Suyu. Dahan-dahang binabalik ang utang na note na kanina pa niya binasa kay Liu Laohan at sa iba. Na nakasulat sa utang na note. Na nakasulat ng pabalik-balik at pabaluktot ang dalawang linya. Na ang sulat ay ni Liu Zhai. Na nakasulat na si Liu Zi ay umutang kay Lin Erbao ng 20 leang na pilak, na may kasunduan na sa loob ng 2 buwan. Babayaran ang kabuang 22 leang kasama na ang interes. Kung hindi mababayaran sa takdang panahon, bawat araw na hindi nagbabayad, ay nagdadagdag ng 1 o 2 interes. Ang petsa ng pagkakasulat ay ika-30 ng Hulyo, ngayon ay ika-28 ng Oktubre. Ika-2 ng Setyembre, ngayon ay ika-28 ng Oktubre. Lumampas na ng 28 araw mula sa takdang panahon. Kailangan mong bayaran ang kabuang 50 leang kasama ang interes. Tiningnan ni Suyu ang numerong ito. Hindi niya napigilan ang sarili na magmura. Tama lang ito sa 50 leang na itinabi niyang hindi gagalawin. Ganito ba talaga? Nagtatrabaho ang pamilya ni Liu mula simula ng taon hanggang sa katapusan. Sa pamamagitan ng ani mula sa lupa, at sa perang naipon ng mga babae sa bahay mula sa paghahabi. Sa pinakamarami, makakapag-ipon sila ng 2 o 3 leang na pilak. Ang utang na ito, para sa sinumang residente ng Liu Jiakun, ay isang hindi maisip na napakalaking halaga. Kung hindi dahil kay Liu Zi na nakahiga sa lupa na puno ng pasa. Gusto na sanang patayin ng matandang Liu ang kanyang anak. Hindi rin naiba si Suyu. Ang kanyang kamao ay humigpit at pagkatapos ay lumuwag. Lumuwag at humigpit muli. Kumikiskis ang likurang ngipin ko. Parang nakakatakot pakinggan. Hindi naman galing sa langit ang pera natin. Ako at ang mga kapatid ko may mga magulang na matanda. May asawa at mga anak din. Ang buong pamilya, umaasa lang sa amin para sa kabuhayan. Kung hindi namin mababalik ang perang ito, hindi rin kami makakaraos. Sinasabi nito, parang si Suyu ang nanakit sa kanya. Si Ethi at AQ ay nakatingin sa kariton na puno ng mga kargamento sa tulay. Gusto sanang itanong kay Suyu kung marami ba siyang nakuha sa pag-akyat sa bundok. Baka makapagbigay siya ng pambayad sa utang. Ngunit hindi pa siya nakapagsalita. Tinapunan lang sila ng masamang tingin ni Namang Liu at ni Zhang. Malalim na huminga si Suyu. Hindi niya mailabas ang galit niya. Malakas niyang sinipa ang puwitan ng lalaking nakahiga sa sahig. Bahagyang nanginig ang katawan ng lalaki. Mahigpit ang pagkakapikit ng mga mata niya. Hindi siya makagalaw. Talagang hindi siya makagalaw. Tumingin si Suyu sa paligid sa maraming tao. Pumikit at huminga ng malalim. Nang sinalubong sina Lin Erbao, Liu Laohan at Zhang Shai. Mag-usap tayo ng mas pribado. Nagtinginan sina Liu Laohan at Zhang Shai. Tumango bilang sagot. Nakita na ni Lao na malinaw ang lahat. Talagang kahanga-hanga ang misis ni Laosan. Kahit si Lin Erbao hindi niya kinatatakutan. Baka may paraan siya. Takot na takot si Lin Erbao sa loob. Pero sa harap ng mga tauhan niya, hindi siya pwedeng mapahiya bilang pinuno.
Itinaas niya ang baba kay Suyu. At sininyasan siyang mag-usap sila sa tabi. 4 silang pumunta sa likod ng bahay. Nawala sa mga mata ng mga taga-bukid ang kanilang pag-usisa. Tatay, nanay, tinawag ko kayo. Gusto ko sanang humingi ng tulong para maging saksi. Saksi sa anong bagay? Para sa perang ito, ibebenta ko sa iyo ang isang pabor. Ilan ba ang kailangan kong ibalik? Bigyan mo ako ng halaga. Tungkol sa 50 tael. Sinasabi ko sa iyo ng malinaw. Walang posibilidad. Tumingin si Suyu sa kutsilyo sa kanyang kamay. At sa pala na mahigpit na hawak ni Lin Erbao. Alam niyang may mga tao pang nasa likod ni Lin Erbao. Bagaman ang perang ito ay hiniram sa pangalan ni Lin Erbao. Tiyak na hindi ito sa kanya. Kung ito ay kaninang kalahating oras lamang. Sinabi ni Suyu na gusto niyang magbenta ng isang pabor para sa sarili niya. Tiyak na hindi nakatiis si Lin Erbao at napatawa. Ngunit ngayon bigla siyang nakaramdam na maaari niyang isaalang-alang ito. Sa mundo ng mga tao, sino ang hindi matatamaan? Baka isang araw, kailanganin niya ang pabor ni Suyu. Naghihirap si Lin Erbao sa kanyang desisyon. Hindi siya pinipilit ni Suyu. Naghihintay siya ng may pasensya. Nakatayo sila Olyu at si Zhang sa sulok ng pader. Ang puso nila ay mabilis na tumbiting. Sobrang nerbiyos na parabang lalabas na. Biglang huminga si Lin Erbao ng malalim. At walang magawa, tumingin kay Suyu at nagsabi. Kinyangzi, kung sakaling hindi kita matagpuan sa hinaharap, ano ang gagawin ko? Tumaas ang sulok ng bibig ni Suyu. At mumiti ng malamig. Hindi siya sumagot. Nakaintindi si Lin Erbao. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi, wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Maaaring dito na siya mawala ng buhay. Walang mali sa nararamdaman ni Lin Erbao. Wala talagang halaga si Suyu kay Liu Zai. Wala siyang pakialam kung mamatay o mabuhay ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay manatili sa puok ng Liu Jiakun bilang isang taong may katayuan upang hindi maging biktima ng pagkatakas. Humigop si Lin Erbao ng ilang malalim na hininga. Halos mabaliw na ang utak ko. Parang abacus na mabilis nagbilang. Sa huli, isang numero ang lumabas. 38 liang. Ito na ang pinakamababa. Kung yan ay hindi pa mababayaran, wala nang dahilan para pag-usapan pa. Pati si Lin Erbao ay nagdesisyon ng matindi. Ito na ang pinakamababang halaga na kaya niyang ibigay. Kung hindi, hindi siya makakapagpaliwanag sa mga nakakataas. Pareho lang din ang kahihinatnan niya. Sige, ibigay mo ang resibo ng utang. May papel at panulat ka ba? Gumawa ka ulit ng bago. Patunayan na bayad na ang utang ni Liu Zi sa iyo. Labis na nakahinga ng maluwag si Lin Erbao. May papel at panulat siya. Ngunit hindi siya marunong sumulat. Agad na tumingin si Suyu ng may pagdududa. Si Lin Erbao, na nagalit sa kahihiyan, ay tinawag ang kanyang mga tauhan para dalhin ang tinta, papel at pulang luwad. At ibinigay lahat kay Suyu. Na para bang sinasabi, kung may kakayahan ka, sumulat ka. Hindi ko akalain. Ang galing niya talagang magsulat. Dito mismo may panghiwa ng kahoy. Doon nagsulat si Suyu. Mabilis siyang nagsulat. Sinulat niyang muli ang 2 kopya ng resibo para sa bayad. Ang mga lagda ay kay Lin Erbao at Liu Zai. Dahil legal na mag-asawa sila ni Liu Zai, pwede siyang pumirma at maglagda sa ngalan ni Liu Zai. Pero pagkatapos pumirma ni Lin Erbao, hindi pa rin sumulat si Suyu. Sa halip ay lumingon siya sa 2 matatanda sa tabi. Tatay, nanay. May isang bagay na kailangan ninyong ipangako muna sa akin. Bago ako pumirma at lumagda sa kasulatang ito. Sabihin mo. Maaari kong tulungan si Liu Zi na bayaran ang perang ito. Pero simula ngayon, ang buhay niya ay akin na. Mula ngayon, ako ang masusunod dito sa pamilya namin ni Liu Zai. Kailangan ninyong pumanig sa akin. Hindi niyo pwedeng hadlangan ang anumang desisyon ko. Kung hindi, hindi ko pipirmahan ito. Hayaan na lang mamatay si Liu Zai sa labas. Asawa ng pangatlong anak. Alam ko na ang taong ito si Laosan ay walang kwenta. Talagang hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ngunit ngayong araw, hindi mo na isinasama ang nakaraan. Handa kang magbayad ng utang para sa kanya. Alam ng tatay na ikaw ay isang mabuting tao. Simula ngayon, ikaw na ang may kapangyarihan sa pamilyang ito. Kung pagkatapos ng pagkakataong ito ay hindi pa rin nagbago si Laosan, patuloy pa rin sa kanyang kalokohan. Kahit napatayin mo siya, hindi kami ng nanay mo magagalit sa'yo. Sige, kung may garantiya kayo ng nanay, nakarelax na ako.